Darating, darating, darating. Mga pinagpipitagang panauhin, ngayon, lubos akong nagagalak na tumayo sa harap ninyo, kasama ang aking mga kasamahan sa industriya at mga kaibigan mula sa pamamahayag, upang saksihan ang paglulunsad ng Lingxi AI. Mahal, ang Lingxi AI ay ang gawa ng buong buhay ko. Ngayon, sa wakas ay makikilala na ito. Susunod, tulungan nating tanggapin ang lumikha ng Lingxi AI sa entablado upang ilunsad ang Lingxi AI. Isang palakpakan, pakiusap. Shen Monkey. Paano ito nangyari? Ako ang lumikha ng Lingxi AI. Bakit siya? Ang isang hiyas ay kikislap kahit saan ito naroroon. Shen Monkey ay isang empleyado ng aming grupo. Sa pamamagitan ng kanyang walang pagod na pagsusumikap, sa wakas ay binuo niya ang Lingxi AI. Halika, Monkey. Salamat sa inyong lahat sa pagdating. Ang Lingxi AI na inilulunsad ko ngayon ay ang gawa ng buong buhay ko. Mag-isa, inabot ng 10 taon upang makumpleto. Tatarantaduhan. Shen Menki, gumugol ako ng 10 taon sa pagsasaliksika si Lingxi AI. Paano mo nagawa nakawin ang aking pananaliksik? Ano? May pangalawang developer? Miss Shen, ano ang iyong palagay? Ang orihinal na source code ng Lingxi AI ay nasa USB drive na ito. Wala nang iba. Ang nakakaalam nito. Ang original na code ay nasa aking mga kamay. Paano mo nagawang nakawin ang aking code? Nawala ba ang iyong isip, Suching? Paano mo? Maaring kunin ang kredito para sa gawa ni Miss Shen? Chen Yushuan, ano ang sinasabi mo? Tama na, Suching. Kahit na ako ay iyong fiancé, hindi ko maaaring labanan ang aking konsensya at magsinungaling para sa iyo, nasasaktan ang biktima. Mga kababaihan at kalalakihan, ang Lingxi AI na ito ay ganap na binuo ni Miss Shen Menki at walang kinalaman kay Suching. Chen Yushuan. Shen Monkey. Kayo dalawa ay magkasabwat. Mga guwardiya, Bitawan mo ako. itapon ang babaeng ito at tanggalin siya sa kumpanya. Tanggalin siya! Tanggalin siya! Tanggalin siya! Chairman, talagang ako ang nakagawa ng Lingxi AI. Wala siyang kinalaman doon. Kailangan mo akong paniwalaan. Tumahimik ka. Ipakalat mo ang balita. I-blacklist si Su Ching sa buong industriya. Chairman, totoo ang sinasabi ko. Kailangan mo akong paniwalaan. Alisin siya. Chairman Lu. Chairman Lu, pakinggan mo ako. Chairman Lu, pakawalan mo ako. Chairman Lu. Chen Yushuan. Chairman Lu. Suking, inaamin kong ang galing mo talaga. Kahit na isuko mo ang Lingxi AI, makakagawa ka pa rin ng mas maganda. Pero iba si Menki. Kailangan niya ang pagkakataong ito. Pwedeng ibigay mo na lang sa kanya. Ipakalat mo ang balita. I-blacklist si Su Ching sa buong industriya. Bakit? Bakit mo to ginagawa sa akin? Sen Monkey. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Ito ay isang krimen. Krimen? Walang nakakaalam, kaya hindi ito krimen. Ikaw at si Chen Yushuan, kailan kayo nagsama? Suking, malamang hindi mo pa alam, ako ang kanyang unang pag-ibig. Ang lumapit sa'yo ay para lang gamitin ka at kunin ang lahat ng sayo. Ganoon ba? Kaya nagkasabwat na kayo laban sa akin. Ang daya ninyo talaga. Ang kawawa naman ng ating Miss Su. Nagpakahirap ng 10 taon at kapalit lang ako. Ang lalaki mo, ang trabaho mo, akin na lahat. Nasaan si Chen Yushuan? Sabihin kay Chen Yushuan na lumabas. Palabasin ang lalaking iyon at harapin ako. Nakakainis. Villain ka. Monkey. Hindi pa ba tapos? Papatayin kita.
Suching, mamatay ka na. Anong nangyayari? Panaginip ba ito? Ito ang bahay ko. Mga ginang at ginoo, ang Lingxi AI na ito ay ganap na binuo ni Miss Shen Mengqi at walang kinalaman ang Suching na ito. Mamatay ka na. Baka naman. Muling isinilang ako. Shen Mengqi. Chen Yushuan. Dahil gusto ninyo ang pinaghirapan ko. Sa pagkakataong ito, talagang ibibigay ko sa inyo ang isang kahangahangang regalo. Isang regalo na magdadala sa inyo sa lubos na pagkawasak. Mahal. Lingxi AI. Kumusta ang pag-unlad? Masama ba ang pakiramdam mo? Eto, uminom ka ng gatas. Magpahinga ka muna. Sa dati kong buhay, pagkatapos kong inumin itong gatas ay nahulog ako sa mahimbing at antok na pagtulog. Si Chen Yushuan ay malamang naglagay ng kung ano rito. Si Shen Mengqi siguro rin, kaya siya pumunta sa bahay ko ngayong gabi. Pagkatapos, habang wala akong malay, kinopya niya ang source code ng Lingxi AI. Anong problema? Bakit hindi ka umiinom? Wala. Nag-text lang ang kumpanya sa akin. Sabi kailangan ko pumasok. Apurahan. Ang progreso ng Lingxi AI, kumusta na ba? Mahal? Tandang-tanda ko. Dati hindi mo sinusuportahan ang paggawa ko nito. Bakit bigla kang naging interesado para kumuha ng impormasyon para sa babaeng si Shen Mengqi para singilin ako ng impormasyon? Nag-aalala lang ako sa'yo, mahal. Alam ko naghirap ka sa mga nakaraang taon. Wala akong magagawa. Ang asawa ko ay napakatalino talaga. Ayos lang. Pupunta ako sa kumpanya para gawin ito ngayon. Bukas, ang Lingxi AI ay dapat ganap ng tapos. Talaga? Magaling. Ibig sabihin, alam ko na kaya mo ito. Ang gabi na. Paano kung ihatid kita? Malinaw na may ibang babae siya sa puso. Gayunpaman, nagkukunwari siyang mahal na mahal ako. Katawa-tawa. Okay. Mahal, naalala ko lang, tumawag lang ang mga magulang ko. Sabi nila kailangan nila akong umuwi. Hindi kita maihatid. Ang gabing-gabi, kung nagmamadali ka, dapat umalis ka na. Pagdating mo, tandaan mong mag-text sa akin. Okay. Huwag kang mag-alala. Gusto lang niyang mabilis na iulat ang progreso ng Lingxi AI kay Shen Mengqi. Chen Yushuan, napakasama mong tao. Suking, salamat sa Lingxi AI. Si Mengqi at ako ay tiyak na isusulong ito para sa'yo. Ngunit bakit siya parang iba't ibang tao? Suching, patay ka na, isang patay na babae. Oy, kailangan ko ng ilang napakaingat na kamera. Ipadala mo agad. Mas maaga mas mabuti. Chen Yuxuan, ngayong gabi, ang surveillance ay magtatala ebidensya ng iyong pandaraya. Kapag dumating ang oras, kukunin ko ang iyong surveillance footage at itatago sa sistema ng Lingxi AI. Sa araw ng press conference, ipapakita ko sa lahat ang palabas na ginawa ninyong dalawa.
Monkey. Wala na si Suching. Sa wakas, wala na ang babaeng iyon. Yuxuan? So, aakyat pa ba tayo? Siyempre. Kahit hindi natin siya natigilan, hindi tayo pwedeng maglaro sa harap niya. Pero pwedeng tayo sa kama, tama? Ang sama mo. Napakasama. Tara na. Sige. Manloloko at mangwawasak ng tahanan. Gusto mo pala ng excitement, ha? Sige. Sa press conference bukas ng gabi, titiyakin kung kayong dalawa ay makakakuha ng lahat ng excitement na gusto ninyo. Halika, mahal. Hubarin mo na yan. Miss na miss kita. Yuxuan, nasasaktan mo ako. Pasensya na. Sobrang sabik lang ako. Magbabagal ako, okay. Sa tingin ko hindi mo talaga ako mahal. Ang katawan ko lang ang mahal mo. Menki, paanong hindi kita mamahalin? Ikaw ang pinakamamahal ko. Bukod dito, ikaw ang hindi nagmamahal sa akin. Hindi kita mahal. Tama iyan. Kung mahal mo ako, paano ka magiging engaged kay Lucien? Mas gwapo ba siya sa akin? Mas magaling ba siya sa kama kaysa sa akin? Bakit mo ikinukumpara ang sarili mo sa kanya? 100 Lucien hindi makakapantay sa isang Chen Yuxuan. Hoy, huwag kang magalit. Alam mo talaga kung paano ako pasayahin. Pero ang totoo, ikakasal ka kay Lucien sa lalaking iyon. Ikakasal ka kay Lucien sa lalaking iyon. Lucien? Hindi ko akalain na ako lang ang biktima. Kaya, si Ginoong Lucien ng pamilyang Lu rin pala. Sige, mas maraming drama. Mas magiging exciting ang press conference. Naku, ano ka ba? Engage lang ako sa kanya. Hindi ko siya mahal. Ang mahal ko ay palagi kang ikaw, Yuxuan. At alam mo, sa likod ng lalaking iyon ay ang Lu Corporation. Tiyak na si Lu Chen ang susunod na tagapagmana ng Lu Corporation. Kapag napasa kamay ko na si Lu Chen, ang Lu Corporation ay atin na. Kapag naagaw ko na ang Lu Corporation, kukunin ko ang karamihan ng kanilang mga ari-arian. At pagkatapos ay papangyarihin ang mga Lu na tuluyang mawala. Kapag nangyari iyon, mag-aasawa ka na sa pamilya ko. Aalagaan kita. Ano sa tingin mo? Isang karangalan. Shen Menki, talagang minamaliit kita. Hindi ko inaasahan na sobrang ambisyoso mo. Iniisip ko lang kung ano ang mararamdaman mo. Kung maririnig ito ni Chairman Lu at ni Lu Chen, ano kaya ang mararamdaman nila? Nabigo ang beripikasyon. Nakakainis, napakaaga pa ng umaga. Uy, Mahal. Bumalik na ako. Ying. Ikaw. Bigla kang bumalik. Natapos ko ang trabaho ng maaga ngayong araw, kaya nagmadali akong bumalik. Mahal. Bakit mo nilock ang pinto? Hindi ako makapasok. Buksan mo ang pinto, dali. Sige. Pupunta na ako diyan. Bumalik si Suching. Ay naku. Kung malaman ni Suching, tapos na tayo. Yuxuan, anong gagawin natin? Magtago ka muna sa closet. Mahal, buksan mo ang pinto. Dali, buksan mo na ang pinto, mahal. Huwag kang magsalita. Mahal, bumalik na ako. Namiss mo ba ako? Sobrang namiss kita, mahal. Talaga? Gusto ko munang magbihis. Pupunta na ako. Si.
Teka. Teka, Anong problema? wala. Gusto lang kitang tanungin, bakit hindi mo sinabi sa akin na bumalik ka, para makapag-almusal ako, para sa'yo? Hindi ba ang Ling CAI ay tapos na? Sobrang excited ko. Gusto ko lang sabihin sa iyo agad ang magandang balita. Para bigyan ka. Medyo sorpresa. Kaya wala akong panahon para sabihin sa iyo. Hindi ka naman galit sa akin, di ba? O, paano ako magagalit sa iyo? Tapos na ang Ling CAI? Ang galing! Mahal, darating na ang ating magagandang araw. Oh, Mahal, Oh? tingnan mo. sige, pupunta na. Hindi ang inyong magagandang araw, kundi ang aking magagandang araw. Darating na ang magagandang araw ni Shen Mengki. Mahal, pwede mo bang tingnan? Si. Pero ang trabaho ng asawa ko ay laging maingat. Wala namang dapat problemahin. Mahal, mamimili ako ng mga pagkain. Anong gusto mo para sa tanghalian? Magluluto ako para sa iyo. Gusto ko ng dilis. Pinakagusto ko ang dilis mo. Sige, bibilhin ko na ngayon. Mahal, samahan kita sa labas. Mahal, sobra mo akong tinakot. Ito ang Ling CAI na pinapangarap ko. Kailangan kong kopyahin lahat ito. Maging akin ang Ling CAI. Shen Yushuan, Shen Mengki. Sa tingin mo ba ang ninakaw mo ay source code lang ng Ling CAI? Sa totoo lang, nakatago sa code na iyon ang video ng pagtataksil ninyong dalawa. Hindi ako makapaghintay na makita sa launch event mamayang gabi kung paano ninyo ipapakita ang munting video na iyan. Nasa atin na ang Ling CAI. Ngayon, ang kailangan lang nating gawin ay sirain ang source code nito. Tama iyan, babe. Sige, gawin na natin ng todo at putulin ang lahat ng kanyang mga opsyon. Kung malaman ni Su Ching, mababaliw ba siya? Pero ang pagkakamali niya ay ang habulin ang bagay na hindi naman kanya. Habang naminili siya sa grocery, paano kung gawin nating muli? Ang kulit mo talaga. Talagang pinahahalagahan ng grupo ang ating kumpanya. Ngayon, inimbita pa nila si Chairman Lu sa launch. Narinig ko na gawa lahat iyan ni Young Master Lu. Si Mr. Lu ang personal na nagimbita kay Chairman Lu. Kaya pala, si Mr. Lu ang paboritong bunso ni Chairman Lu. Kapag siya ang nag-aya, pumupunta ang chairman. Shen Mengki. Oh, Shen Mengki. Ilang taon mo nang hinahabol si Lu Chen? Muntik na. Iniisip ko kung ano ang mararamdaman mo kapag sinira ko ito sa huling hakbang. Chairman Lu, ako ang branch manager mula sa Haicheng Shen Mengki. Tatay, ito ang mahusay na babae na sinabi ko sa iyo. Si Shen Mengki. Ikaw pala si Mengki. Madalas na banggitin ni Xiao Chen ang isang dilag mula sa Haicheng. Ikaw pala iyon, kahanga-hanga. Isang dalaga na nakagawa ng isang bagay na kasing revolusyonaryo ng Ling CAI ay tunay na henyo. Ikaw talaga ay isang henyo. Tungkol sa kasal ninyo ni Lu Chen, ako si Lu Zhenhua ay pumapayag. Talaga? Chairman, ang ibig kong sabihin, tatay, magiging karapat-dapat akong manugang at magpapasaya sa iyo. Shen Mengki. Malapit ka nang lumipad ng mataas, saka babagsak ng malala. Enjoyin mo ang biyahe habang tumatagal. Chairman Lu Chen Yusuan.
Tara, lahat, mag-ayos. Ang press conference ngayon ay mahalaga para sa Lu Corporation. Walang sino man ang pwedeng magkamali. Kung hindi, umalis kayo rito. Suching, hindi ka ba empleyado? Lahat ay abala. Anong ginagawa mo? Tagapamahala, Shen. Hindi mo ba nakikitang nagpapahinga ako ng mata? Anong sinasabi mo? Dapat mong malaman. Kung hindi dahil sa akin ngayon, wala sanang press conference na ito. O, Chingking sinabi ni tagapamahala Shen na mag-ayos ka at para matulungan ka ring huwang kabahan mamaya. Anong ikakakaba ko? Pagkatapos ng press conference ngayon, ako ang magiging pinakabatang henyo sa pananaliksik sa buong China, ang sentro ng atensyon. Kaya sabihin mo, ano ang ikakakaba ko? Tama. Hindi ka talaga kailangang kabahan ngayon. Umupo ka na lang dito ng maayos. Kung gayon, pakiusap, tagapamahala Shen. Bumaba ka na. Suching, ikaw. Uy, hayaan mo siyang umupo kung gusto niya. Sandali lang. Tatayo siya kapag nagalit siya. Siyempre mag-aayos ako mamaya. Naghihintay akong panoorin ang bed scene mo. Ang babaeng ito talagang naglakas loob na sabihan kang umatras. Nakakagulat iyon. Pagkatapos nito, pababayarin ko siya. Tama? Pagkatapos ng press conference, ipapapatay ko siya. Saka lang ang Lingxi AI ay talagang akin. Tapos, magsasaya tayo. Nakakainis ka. Chairman Lu, dito po, sa ganitong daan. Malaking karangalan ngayon na makasama kayong lahat upang masaksihan ang paglulunsad ng Lingxi AI. Ngayon, bigyan natin ng mainit na pagtanggap ang lumikha ng Lingxi AI na sasampa sa entablado para ipaliwanag ito. Pakiusap, batiin natin si Shen Mengqi ng aming kumpanya. Salamat President Lu, salamat Chairman Lu, at salamat sa lahat ng bisita ngayon. Ikinagagalak kong nakatayo rito upang ipakita sa inyo ang Lingxi AI. Ang matagumpay na paglulunsad nito ay hindi magiging posible kung wala ang pagsisikap ng lahat. Shen Mengqi, ang Lingxi AI ay hindi mo binuo. Bakit ka nagpapasalamat sa lahat? Katawa-tawa. Kung hindi ako, ikaw ba ang bumuo niyon? Oo, ako ang bumuo nito. Ano? Anong nangyayari? Ma'am, sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Miss Shen Mengqi, paki-explain ang sinabi ng babaeng ito. Ang babaeng nasa harap mo ay si Suching. Siya ay empleyado ng aming kumpanya. Totoo naman, sumali siya sa pananaliksik ng Lingxi AI. Ngunit siya ay nabigo. Diyan, ang kanyang nobyo, si Chen Yuxuan, makakapagpatunay. Hindi masama. Mapapatunayan ko ito. Mahusay. Lahat ay gumagalaw sa inaasahang direksyon. Chen Yushuan, ano ang sinasabi mo? Ginoo, alam mo ba ang katotohanan tungkol dito? Ginoo, alam mo ba kung sino ang bumuo ng Lingxi AI? Ginoo, sigurado ka ba na ang Lingxi AI ay binuo ng iyong kasintahan? Mapapatunayan ko ito. Sa mga nakaraang taon, si Suching ay nagsasaliksik ng Lingxi AI, ngunit hindi kailanman nagtagumpay. Ang tunay na bumuo ng Lingxi AI ay si Miss Shen Mengqi. Hey, maybe, Chen Yusuan. Talagang hindi mo ako binigo. Pasensya na, Suching. Kahit na ako ang iyong kasintahan, hindi ko talaga kayang labanan ang aking konsensya at tulungan kang gumawa ng peking ebidensya. Chen Yushuan, ang salitang konsensya na lumalabas sa iyong bibig ay talagang kasuklam-suklam. Tama na, Suching. Alam ko na nabigo ka sa iyong pananaliksik sa Lingxi AI at ayaw mong tanggapin ito. Ngunit ang Lingxi AI ay talagang binuo ko. Ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Ang USB drive na ito ay naglalaman ng source code ng Lingxi AI. Sabi mo ikaw ang bumuo ng Lingxi AI? Saka hayaan mo akong magtanong, nasaan ang iyong source code ng Lingxi AI? Ang tunay na source code ng Lingxi AI ay nandito mismo sa aking kamay. Suching, hindi ka basta-basta makakakuha ng kahit anong lumang USB drive at sabihing naglalaman ito ng source code ng Lingxi AI. Mga guwardiya, hilahin ang manggugulo na ito palabas dito. Sandali, Ginoong Lu. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasaliksik sa Lingxi AI ay ang kanyang pangarap. Bakit hindi tayo maging mabait at hayaan siyang manatili dito upang masaksihan ang pagsilang ng Lingxi AI mismo? Sa ganoon, matutupad ang kanyang panghabang buhay na pangarap. Si Mengqi ay mabait naman talaga. Suching, gusto kong panoorin mo gamit ang iyong sariling mga mata, ang gawain ng iyong buhay ay ilalabas sa aking pangalan. Ching-ching, pasensya na.
Hindi ko talaga kayang magsinungaling para sa'yo. Manahimik ka. Tumigil ka sa pagpapanggap na taimtim. Humha. Tingnan nyo, ito ang Ling CAI. Wow, ito ang Ling CAI. Nasa unahan ng teknolohiya. Isang makabagong likha. Tunay nga, ang mabuhay upang masaksihan ang teknolohiyang ito na tumutukoy sa panahon ay talagang karapat-dapat mabuhay. Ling CAI, ang unang buhay na nilalang sa kasaysayan ng tao at nagtataglay ng kamalayan sa sarili, isang sistema ng artipisyal na katalinuhan ay isisilang ngayon. Ito ang mangunguna sa pandaigdigang teknolohikal na sibilisasyon sa isang bagong panahon ng pag-unlad. Sa sandaling ito, nais kong anyayahan si Chairman Lu na sumama sa akin sa entablado upang ilunsad ang Ling CAI. Tay. Shen Mengki, magaling ka talaga. Ang gumawa ng ganitong pambihirang teknolohiyang kamangha-mangha. Ikaw talaga ang karangalan ng ating grupo. Tay, sa totoo lang, kay Lu Chen ang lahat ng kredito. Kung hindi niya ako laging sinusuportahan at hinihikayat, sa tingin ko, ay tiyak na hindi ko makakamit ang kung ano ang mayroon ako ngayon. Tungkol sa iyo at kay Xiao Chen, sinabi sa akin ni Xiao Chen ang lahat. Kayo dalawa, isang gwapong lalaki at magandang babae, parehong napakahusay. Kayo ay isang perpektong magkapareha. Para kay Xiao Chen, napakasalan ka ay karangalan ni Xiao Chen. Sa araw na ito ng malawakang atensyon, mayroon akong mahalagang anunsyo na gagawin. Pumapayag ako at binibigyan ko ng pagsang-ayon sa kasal ng aking anak na si Lu Chen at Shen Mengki. Mula ngayon, si Shen Mengki ay magiging manugang na babae ng pamilya Lu at ang tanging manugang na babae. Wow, bagay na bagay sila. Oo. At si Shen Mengki ay nagpakasal sa pamilya Lu. Ayos na ang buhay niya. Sina Miss Shen at Mr. Lu ay perpektong magkapareha. Mengki, aalagaan kita ng mabuti. Mahal kita. Hindi kita pababayaang magdusa. Para sa'yo, ibibigay ko ang aking buhay. Pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Oh, Shen Mengki ay malapit ng magpakasal sa pamilya Lu at magkaroon ng magandang buhay. Ano sa tingin mo? Suching, ano ang ibig mong sabihin, Mengki? Miss Shen Mengki ay napakahusay. Upang makuha ang pabor ni Chairman Lu at Mr. Lu, ay nararapat sa kanya. Ano ang kinalaman ko dyan? Pabor? Sa tingin ko hindi. Suching, sabihin ko sa'yo, ngayon ang pinakamahalagang araw para kay Mengki. Iminumungkahi ko bago ka gumawa ng kahit ano, isipin mo mabuti. Chairman Lu, sabihin lang sa screen, kumusta, Ling CAI, at magsisimula na ang programa. Kumusta, Ling CAI? Wow. Ang galing. Anong nangyayari? Magsisimula na ang palabas. Ito ay, kagabi, si Chen Yuxuan at ako ay pinag-isipan ng babaeng ito. Ano? Anong nangyayari? Bilisan mo, Kunan. Talagang mapapabalita ito. Ang bagong manugang ng pamilyang Lu ay may relasyon bago ang kasal. Ang wild naman. Tigilan niyo ang pagkuha. Tigil. Hindi ba si Manager Sen sa video? Oo, yung lalaki. Kamukha ni Chen Yuxuan. Diyos ko, talaga bang nagkakasundo sila? Yuxuan, sinasaktan mo ako. Pasensya na, masyado akong naiinip. Babagalan ko. Shen Mengki, pinagkanulo mo ako. Lu Chen, hayaan mong magpaliwanag ako. Peke ang video na ito. Yung lalaki sa video na yun kanina, hindi ba si Chen Yuxuan iyon? Oo, naku, nakakabaliw. Si Mr. Lu ay nag-propose kay Shen Mengki at sa isang kisap mata, kumalat ang video ng pagtataksil at kasama pa si Chen Yuxuan. Kailangan kong sabihin, si Shen Mengki ay talagang may kakaiba. Siya ay may kontrol kay Mr. Lu. Muntik na siyang makapag-asawa sa mataas na lipunan. Suching, ikaw ang nasa likod nito. Hindi ba? Ikaw na ganda. Chen Yuxuan. Ikaw talaga, habang wala ako. Nagdala ng ibang babae. Sa ating bahay para mandaya sa akin. At nag-record ka pa ng ganyang video. Napakawalang hiya mo. Suching, ikaw. Hindi ba sinasabi mo sa akin dati
Na kayo niya ay mga kaklase lang noong elementarya? Hindi mo ba sinabi na pagkakaibigan lang? Paano kayo napunta sa kama ng magkasama? Ako. Ito ba ang tinatawag mong pagkakaibigan? Ako. Baka naman ang iyong tinatawag na pagkakaibigan ay isang relasyon pala kay Shen Mengqi. Hindi ko ginawa. Ako. Chen Yushuan, ang galing mong tao. At ang galing ko sa iyo. Paano mo nagawa ito sa akin? At ikaw, Shen Mengqi, ikaw din naman, napakabuti mong tao. Ang pagtulog sa aking lalaki ay isang bagay, pero nag-record ka rin ng video na ito. Bakit mo sinira ang reputasyon niya? Suching, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sabi ko, bakit mo sinisira ang reputasyon niya? Suching, nababaliw ka ba? Ako, hindi ko ito na-record. Hindi ito na-record ko. So inaamin mong nandaya ka? Ako? Uy, ganda. Suching, nananakit ka sa akin? Papatayin kita. Tama na. Ngayon ay press conference ng Lu Group. Press conference ito ng pamilya Lu. Hindi ito lugar para sa inyong dalawa na magdulot ng gulo. Shen Mengqi, itong video kanina, totoo ba? Chairman Lu, peke ang video na ito. Lahat ito, itong babae, dinaya niya ako. Dinaya kita. Ikaw mismo ang nagdala ng USB drive. Ang program sa loob, tumakbo ng kusa. Paano kita madadaya? Maliban kung ang USB drive mo ay akin, at ang program sa loob ay akin din. Hindi, akin ang USB drive na ito. At akin din ang mga laman. Wow, ang explosive. Siya mismo ang umamin. Diyos ko. Hindi. Kaya, sinadya mong i-record ang maliit na video na ito, at inilagay mo sa program para ipakita sa lahat. Lu Chen, makinig ka sa akin. Hayaan mo akong magpaliwanag. Tama na, Shen Mengqi. Hindi ko inaasahan na ganito ka, kasuklam, suklam. Lu Chen, pakinggan mo ang paliwanag ko. Si Chen Yuxuan at ako, magkaklase lang talaga kami. Wala talagang namamagitan sa amin. Siya ang nag-edit ng video na ito. Siya ay eksperto sa coding. Kaya niya talagang gawin iyon. Tama. Suching, sa lahat ng mga taon na ito, ginagawa mo ang Lingxi AI na ito, pinababayaan ang trabaho mo, binabaliwala ang pamilya mo. Kailan ba ako nagreklamo tungkol sa iyo? Pero ginamit mo ako para dayain si Miss Mengqi, talagang binigo mo ako. Ang ibig sabihin ni Manager Sen ay ang video na ito ay gawa-gawa lang. Kaya nga ni Suching yan. Noong nakaraang taon sa annual party ng kumpanya, gumamit siya ng AI technology para gumawa ng video bilang pambungad na video ng event. Wala sa sentido yan. Kung si Suching nga ang gumawa niyan, paano ito lumitaw sa source code ni Manager Sen? Shen Mengqi, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kung ang video kanina ay gawa-gawa lang, bakit ito nasa programa mo? German, ako. Mahal, yang malditang Suching talagang ginawan niya ako ng patibong sa code. Kung aaminin kong akin ang programa, edi akin din ang video na ito. Kung sasabihin kong hindi akin, ibig sabihin hindi ko ito ginawa. Magsalita ka. Hinihintay ko ang paliwanag mo. Hindi, akin ang Lingxi AI. Dapat ito ay likha ko. Chairman Lu, hindi ko talaga alam kung bakit ang peking video na iyon ay nasa programa ko. Ngunit sigurado ako ang video na ito. Ito ay talagang peke. Sumusumpa ako sa buhay na ito. Iisa lang ang mahal ko. Si Lu Chen lang. Gusto kong pakasalan. Si Lu Chen lang ang pakakasalan ko. Walang pag-aalinlangan. Kung nagsisinungaling ako, sana masagasaan ako ng kotse ng 3 beses. Shen Mengqi, hindi mo kailangang maging ganyan kasakit. Seryoso ako. Kaya sinasabi mo na ikaw ang gumawa ng programa pero hindi mo alam kung kailan may nag-insert ng peking video na may masamang intensyon. Tama iyan. Ako nga ang gumawa ng programang ito. Tiyak na si Suching iyan. Si Suching ay nagseselos sa akin. Nagseselos siya sa relasyon sa pagitan namin ni Lu Chen. Kaya in-insert niya ang peking video sa programa ko, gusto niya akong sirain. Lu Chen, kailangan mong ipagtanggol ako, Lu Chen. Mengqi, huwag mag-alala. Protektahan kita. Hindi ko hahayaang may mang-api sa iyo. Ikaw si Suching, di ba? Ngayon tinatanong kita lahat ng ito. Ano ang nangyayari bilang kasamahan ni Mengqi? Paano ka naging ganyan? Kasama pusong makamandag. Ako ang masama. Mr. Lu, may utak ka ba? Ano ang sinabi mo? Hindi sapat, ha? Sinabi kong wala kang utak. Ulitin mo yan. Ilang beses ko bang sasabihin? Sabi ko wala kayong utak. Nasa harapan nyo na ang katotohanan. Nagbigay lang siya ng ilang simpleng paliwanag. At pinili nyo siyang paniwalaan. Kung hindi yan walang utak, ano pa? Hindi ko talaga alam. Ang kinabukasan ng pamilya Lu kung ilalagay sa kamay ng isang tulad mo,
ano ang mangyayari. Natatakot ako na kahit ibenta ka ng isang tao, magbibilang ka pa rin ng pera para sa kanya ng walang hiya. Suching, alam mo ba kung sino ang kausap mo? Mga gwardiya, ilayo si Suching. Teka, Su King? Sinabi mo lang na ang Ling C AI system ay binuo mo? Oo, ako yun. Kaya ang mga video na ito ay sadyang inilagay mo? Chairman Lu, ang tanong na ito sasagutin ko mamaya. Una, may ipapakita ako sa iyo. Pagkatapos mong makita, maiintindihan mo. Ling Shi AI, ako yun. Restart. Paano ito naging posible? Malinaw kong hinugot ang USB drive. Paano may video pa rin? Shenmenchi, hindi mo inaasahan yung, di ba? Ang Ling Shi AI hindi lamang isang artificial intelligence system. Ito ay isang artificial intelligence life form. Isang kinikilala lamang ako bilang amo nito, isang artificial intelligence life form. Mula nang isaksak mo ang USB drive at patakbuhin ito, ito ay nakasurvive na sa network. Kahit tanggalin mo ang USB drive at patayin ang computer, walang paraan upang itigil na ito. Ano? Ang Ling C AI ay may ganyang kakayahan? Shen Mengqi, bakit hindi binanggit ng iyong report tungkol sa Ling C AI ito? Chairman Lu, nakalimutan ko itong isulat noon. Nakalimutan mo? Shen Mengqi, hindi mo rin sinabi sa akin. Ako. Sasabihin ko sana sa iyo. Gusto ko lang ibigay sa iyo ang isang sorpresa sa press conference. Ang sorpresa, Shen Mengqi, wala ka bang kahihiyan? Ngayon hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano talaga ang isang tunay na sorpresa. Ling Shi AI, patugtugin ang pangalawang video. Sige, iniplay na ngayon ang pangalawang video. Hindi kita mahal. Tama iyan, kung mahal mo talaga ako, paano mo magagawa makipag-engage sa bastard na si Luchen? Mas gwapo ba siya sa akin? Mas magaling ba siya sa kama kaysa sa akin? Paano siya makukumpara sa iyo? Isang daang Lu Chen ay hindi makakapantay sa isang Chen Yuxuan. Ayan, huwag kang magalit. Okay, Suching patayin ang video na ito ngayon din, kung hindi. Kuya Lu Chen, sinusugatan niya ako. Tawagan ng isang tao para sipain siya palabas. Kuya Lu Chen. Shen Mengqi, ang relasyon natin ay laging sikreto. Kung ang video na ito ay peke ng AI, paano niya nalaman? Kuya Lu Chen, naiinggit lang siya sa akin. Security, may tao. Inuutusan kita bilang tagapamahala ng grupo na kunin ang masamang babaeng si Suching at itapon siya palabas ngayon. Si Shen Mengqi ay talagang nandidiri sa akin. Ang mga sinabi ni Miss Suching ay tama. Lu Chen, sadyang niloko niya ako. Pekeng yang mga video. Lu Chen, ngayon pati ikaw hindi ka naniniwala sa akin? Paano kita pagkakatiwalaan? Ang sitwasyon nating dalawa ay hindi kailanman nalaman ng iba at sinabi mo na huwag sabihin kahit kanino. Kung itong video ay gawa ng AI, Pekeng, paano niya nalaman? Lu Chen, ako. Shen Mengqi, ano pa bang masasabi mo ngayon? Ang relasyon ni President Lu talagang walang kahit anong pahiwatig na lumabas. Mukhang ang video na ito ay talagang hindi pekeng. Totoo. Miss Shen Mengqi, dahil mayroon ka ng President Lu, bilang isang perpektong fiancé, maaari bang itanong kung bakit magloloko ka pa rin sa kanya? Lu Chen, Shen Mengqi, ako si Lu Chen. Akala ko mabuti ang trato ko sa'yo, pero ginawa mo ito sa akin. Nakakadiri. Lu Chen. Kahit na ang relasyon natin ay lihim, mga kasamahan ko rin sila sa trabaho. Siguro sa araw-araw nating usapan, may nasabi tayong hindi dapat, kaya kumalat ang balita. Tama. Noong pumunta ako sa opisina ni President Shen para mag-submit ng mga dokumento, nakita ko ang chat history sa pagitan mo at niya. Pag uwi ko, sinabi ko kay Suching ang tungkol doon. Siya siguro ang nakaalala nito ng palihim. Ang galing. Ang galing talaga. Suking, Tama na. Kailangan ko na ngayon ang katotohanan. Ayaw ko marinig na nag-aaway kayo. Miss Suching, ano ang katotohanan? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Mr. Lu, gusto mo malaman ang katotohanan? Sige, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Ling Shi AI, i-play ang ikatlong video. Okay. Ay naku, engage lang ako sa kanya. Hindi naman talaga siya ang mahal ko. Ang mahal ko noon pa man ay ikaw, Yuxuan. Ang tangang iyan ay may Lu Group sa likod niya. Alam mo? Si Lu Chen ay tiyak na ang susunod na tagapagmana ng Lu Group. Kapag nasa palad ko na si Lu Chen, ang Lu Group ay sa atin na. Pagkatapos kong kunin ang Lu Group at lunukin lahat ng kanilang ari-arian, gagawin ko ang pamilyang Lu na tuluyang mawala. Anong nangyayari?
Tiyak na pinatay ko na ang computer. Bakit tumutugtog pa rin ang video? Lingxi AI. Iniuutos ko sa iyo na isara ang video. Isara ang video. Hindi ba ikaw ang pinaka-advanced na sistema ng AI? Paanong hindi mo man lang masara ang video? Shen Mengqi, tumigil ka sa pag-aaksaya ng oras. Sinabi ko na sa iyo, ang Lingxi AI ay hindi lang isang sistema ng AI, kundi isang AI life. Mula nang i-activate mo ito, mula sa sandaling iyon, wala nang paraan para patayin ito. Ngayon, tumayo ka lang dito. At manood ka ng palabas. Suking. Suching, sadyang gusto mong paghiwalayin ako at si Lu Chen. Lu Chen, bilisan mo, mag-utos kang paalisin siya. Aba, ang layunin mo sa pagpapakasal sa anak ko ay ang pag-imbot sa yaman ng pamilya Lu. Ang galing ng pakana. Chairman Lu, pakinggan ninyo ako. Peke ang video na ito. Ang masasabi mo lang ay puro peke. Ano pa ba ang masasabi mo? Pero ang video na ito, talagang peke. Bakit wala sa inyo ang naniniwala sa akin? Shen Mengqi, huwag kang maalala. Simula pa lang ang palabas. Lingxi AI, magpatuloy. Mengqi, sa tingin mo ba talaga kaya nating, gaya ng sinabi mo, agawin ang Lu Corporation? Mengqi, kaya ba talaga natin, gaya ng sinabi mo, angkinin ang Lu Group? Ang maliit na Lu Group ay walang kabuluhan. Si Lu Chen, sa aking paningin, ay isang uto-uto lang. Bilang tagapagmana ng Lu Group, siya ay tanga at walang muwang at hangal na parang bato. Talaga naman iniisip niya na siya ay may kwenta. Pero itong si Lu Chen, ay sumuporta sa edukasyon mo, binili ka ng kotse at bahay, at iniluklok ka bilang general manager ng Lu. Talaga bang handa mo siyang ibagsak? Paano malalaman ng uto-utong iyon na ang perang ibinigay niya sa akin ay ginastos nating lahat sa mga bakasyon? Siyempre, hindi niya alam. Habang siya ay hangal na naghihintay sa iyo, tayo ay nag-i-enjoy sa mga mararangyang hotel. Lahat iyon ay salamat sa iyo. Kung hindi mo sinabi sa akin na gawin ito, hindi tayo magiging ganito kaganda ang pamumuhay. Pero nag-aalala pa rin ako. Pagkatapos ng lahat, ang Lu Group ay hindi basta-bastang maliit na kumpanya. Ito ay isa sa mga nangungunang kumpanya sa industriya. Kaya ko ba talagang lunukin ito? Uminom ako kasama si Lu Chen, yang uto-uto, ilang araw na ang nakalipas. Lasing siya at sinabi sa akin ang tungkol sa pinakalihim ng Lu Group. Anong lihim? Ito ang korporasyon ng Lu, ang susi sa bodega ng Estados Unidos. Anong nasa loob? Yan ang puso ng korporasyon ng Lu. Hanggat bubuksan natin ang bodega ng Estados Unidos, baka makontrol natin ang puso ng korporasyon ng Lu. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na ngayon, magbubuk ako ng ticket ngayon. Sandali lang. Ang mga tao sa korporasyon ng Lu ay matatalino pa rin. Marami silang antas ng kontrol sa panganib. Bukod sa susi, isang tunay na miyembro ng pamilyang Lu lang ang makakapagbukas nito. Kaya kapag nakapag-asawa na ako kay Lu Chen at makakuha ng autorisasyon, hindi ba ang korporasyon ng Lu ay nasa ilalim ng ating kontrol? Shen Mengqi, talagang mahusay ang plano mo. Mga guwardiya, arestuhin ang mag-asawang nangangalo niya at dakpin sila, ihatid sila sa pulisya. Lu Chen ako. Shen Mengqi, talagang hindi ko inaasahan na ikaw ay isang taong mapanlinlang at masama. Lu Chen, peke ang video. Si Suching iyon. Sadyang pinlano niya ako. Lu Chen, Shen Mengqi, tanungin mo ang lahat dito. Sino ang maniniwala sa mahina mong dahilan? Maniniwala ba sila? Teka, kung peke ang video na ito, kailangang malaman ni Suching nang maaga ang sikretong susi ng pamilya Lu at lahat ng mga chismis na ito. Tingnan ninyo si Chairman Lu at ang reaksyon ni pangkalahatang tagapamahala Lu. Ang video na ito ay mukhang hindi peke. Kung totoo ang video na ito, kung gayon ang mga naunang video, hindi ba lahat sila ay totoo? tumahimik kayo. Lahat kayo, tumahimik. Mga walang kwentang tae, mga asal-aso. Ano ang alam ninyo? Binago ang video na ito. Ang taong nasa loob ay hindi ako sa lahat. Wala akong alam. Biktima rin ako. Pasensya na, Miss Suching. Mayroon ka pa bang original na footage? Kung gusto mo, Mr. Lu, kunin mo kahit kailan. Miss Suching, ako, si Lu Chen. May utang ako sa iyo. Lu Chen, hayaan mo akong magpaliwanag. Kung ang ating relasyon ay malaman, ano ang mangyayari sa susi ng pamilya Lu? Iyon ay pag-aari ng pamilya Lu, ang pinakamataas na lihim. Lu Chen, angkwat. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Tumahimik ka. Sa mundong ito, bukod sa akin at sa aking anak, tungkol sa susi, ikaw lang, isang tagalabas, ang nakakaalam. Lu Chen, nagkamali ako. Mahal kita. Para lang sa ating nalalapit na kasal,
patawarin mo ako ngayon, okay? Nakikiusap ako sa iyo. Lu Chen, Mr. Lu, payagan mo akong magbigay sa iyo ng payo. Pag-isipan mong mabuti, huwag mong papasukin ang lobo sa bahay. Suching, ikaw ay isang asong babae. Lu Chen, sinaktan mo talaga ako para sa ibang babae. Shen Mengki. Ngayon kapag nakikita kita, nandidiri lang ako. Matagal na tayong magkasama. Ibinigay ko sa iyo ang buong puso ko. Natatakot ako na baka magdusa ka kahit kaunti. Gusto mong pumunta sa ibang bansa, pero wala kang pera. Ako, si Lu Chen, ang nagbigay daan para sa'yo. Hindi mo gusto ang pagkain sa ibang bansa. Sige, nakitaan kita ng pinakamahusay na chef. Sinabi mo na ang ibang babae ay may kotse, kaya binilhan kita ng pinakamagandang kotse. Sa ibang bansa, hindi ka sanay na manirahan kasama ang mga dayuhan. Kaya binilhan kita ng pinakamagandang mansyon. Mula sa pagkain at inumin hanggang sa transportasyon. Alin sa mga ito ang hindi binayaran gamit ang pera ko? Si Lu Chen. Alin sa mga ito ang hindi ibinigay ko? Si Lu Chen? Lu Chen, pasensya na. Alam ko talagang mali ako. Talagang sobra na ito. Paano nagkaroon ng babaeng katulad mo? Napakawalang utang na loob at kasuklam-suklam. Talagang nakakasuka. Talagang bulag ako na nahulog sa iyo noon. Hindi, napagkamalan kitang tao. Lu Chen, mali ako. Patawarin mo ako. Mahal talaga kita. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Lu Chen. Mukha ba akong tanga sa'yo? Pinili kita sa simula dahil akala ko mabuti kang babae, pero ngayon parang bobo ko, nakakatawa. Dapat naman bulag ako. Anak, kung hindi mo kaya, hayaan mo ako. Ako na mismo gagawa. Isang ahas na gusto lamunin ang pamilya Lu at saka sirain ito. Isang walang utang na loob. Gusto ko malaman niya kung ano ang kaya ng pamilya Lu. Tatay, kumalma ka. Shen Mengki, gusto mo ng pagkakataon, tama? Lu Chen, alam ko na. Mahal mo pa rin ako. Talaga bang handa ka bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Tama, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero sa susunod mong buhay, mga guwardiya, hila-hilain siya. Uy, Mr. Lu, Misu, Bill. maraming media outfits ngayon dito. Ayaw mong malabel ang pamilya Lu bilang isang masamang puwersa, di ba? Tama, si Miss Su. Ngayon ay inaanunsyo ko ang kasunduan sa pagitan ko, Lu Chen, at Shen Mengki ay kanselado na. Shen Mengki at Chen Yuxuan ay pinaalis sa Lu Group. Bukod dito, maglalabas din ako ng industry-wide blacklist. Ang blacklist ng Lu Group ay magpuputol lahat ng kanilang mga opsyon. Mula ngayon, bukod sa pagmamakaawa, sila ay malamang na walang anumang ibang paraan. Well, karapat-dapat naman siya. Si Mr. Lu ay napakabait sa kanya at sinubukan pa rin niya na sirain ang pamilya Lu. Lu Chen, hindi ka pwedeng maging napakawalang puso. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Iyon ay sobrang higpit. Isang industry-wide blacklist. Kailangan mo bang umabot sa ganoon? Isang paraan, kung hindi dahil kay Miss Su ngayon na naglantad ng iyong mga pakana, sana ako ay nakiusap sa iyo na nakaluhod at hindi pa rin ito gagana. Lu Chen, ako ay isang top graduate mula sa ibang bansa. Pakiusap, alang-alang sa ating nakaraang relasyon. Patawarin mo ako, ngayon lang, okay? Isang top graduate, sa tingin mo ba, nakuha mo iyon ng totoo? Ano? Iyon ay binili gamit ang 100 milyong yuan mula sa pamilya Lu. Paano nangyari iyon? Ano ang hinihintay mo? Hilahin mo siya palabas. Mr. Lu, hindi naman kailangang i-blacklist sila. Ano ang ibig mong sabihin, Miss Su? Suking, tumulong ka lang kay Mr. Lu. Pakiusap, kausapin mo siya, hilingin mo sa kanya na patawarin kami. Alam mo, may nararamdaman ako para sa iyo lagi. Tungkol sa kanya, siya ay... Sige, lumapit ka ng konti. May sasabihin ako sa iyo. Suching, gago ka. Niloko mo ako. Chen Yushuan, alam mo, ang bagay na pinakaayaw ko sa buhay na ito ay mga gago tulad mo. Alam mo ba kung bakit ako hindi ko pinayagan si Mr. Lu na patahimikin ka dahil gusto kitang panagutin sa batas? Pagnanakaw, paninira ng resulta ng pananaliksik ng iba. Sa tingin ko, ang natitira pang buhay ninyo ay gugugulin sa bilangguan. Pero magkasama tayo ng napakatagal. Napakaganda ng relasyon natin. Tumahimik ka. Paano mo nasabi ang relasyon natin? Nandidiri ako sa iyo. Suching, tama ka. Siya ay basura. Lahat ng ginawa ko ay sa utos niya. Hindi ako mangahas na maghangad ng iyong mga tagumpay. Suching, patawarin mo ako. Ayokong pumunta sa bilangguan. Shen Mengki, ikaw ang unang nangakit sa akin. Ginamit mo ako para makalapit kay Lu Chen. Ninasa mo ang kanyang Ling CAI at nagplano para dito. At saka ikaw. Tumahimik ka! Mr. Lu, paano kung unahin nating alisin ang basurang ito at ituloy ang ating paglulunsad? Ang ibig sabihin ni Miss Su,
Ngayon ay ang paglulunsad ng Link CAI. Hindi na kailangang sayangin ang ating oras sa basurang ito. Tama si Miss Su. Mga gwardya, kalad ka rin ang basurang ito palabas dito. Luchen, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Suching, hindi ko ito palalampasin. Maghintay kayo, lahat kayo. Sa lahat, ipinapahayag ko ang opisyal na paglulunsad ng Link CAI. Miss Su, dahil ang Link CAI ay isang makabagong likha, bilang tagalikha nito, naisip mo ba kung paano gagamitin ng wasto ang Link CAI? Miss Su, pwede mo bang ibahagi ang proseso ng pag-iisip sa likod ng paglikha ng Link CAI? Ang press conference na ito ay host ng Lu Group. Naalala mo ba, ibigay ang Link CAI sa Lu Group. Miss Su, ang aming Lu Group ay handang mamuhunan ng $1 bilyong upang ganap na patakbuhin, paunlarin at pagbutihin ang sistema ng Link CAI. Hayaan ang Link CAI na tunay maging isang pambansang yaman. Miss Su, mangyaring maniwala sa katapatan ng aming kumpanya. Maraming salamat sa kabutihan ni Chairman Lu at Mr. Lu. Ngunit mula pa sa simula ng aking disenyo ng Link CAI, ako ay nagplano na ng direksyon nito. Miss Su, tinatanggihan mo ba ako? Tatay, naniniwala ako na si Miss Su ay may sariling pananaw. Tiyak na siya ay hawakan ng maayos ang Link CAI. Sana lang sa hinaharap, kung si Miss Su ay may bagong pananaliksik, bibigyan niya ang aming kumpanya ng pagkakataon. Miss Su, pwede mo ba sabihin sa amin ng detalyado kung paano mo pinaplano na patakbuhin ang kumpanya ng Link CAI? Mayroon bang mga pag-iingat? Miss Su, pagkatapos ng lahat, wala kaming maisip na ibang kumpanya na mas angkop kaysa sa Lu Group upang mga siwa ng Link CAI. Maari ko bang itanong kung ano ang iyong mga alalahanin? Sa lahat, kapag naayos na ang lahat, tiyak na ipapaliwanag ko ang lahat ng detalyado. Miss Su, sandali lang po. Hinihintay ka ni Mr. Lu. Mukhang talagang obsessed si Mr. Lu sa Link CAI. Sige, mauna ka na. Tuloy po kayo. Mr. Lu, may kailangan ka ba sa akin? Miss Su, maraming salamat sa araw na ito. Walang anuman. Hindi ko rin sila gusto. So, Miss Su, hindi mo ba gusto na maghiganti sa kanila? Maghiganti? Yung dalawang iyon. Hindi ba nila natanggap ang nararapat na parusa? Mr. Lu, ano ang ibig mong sabihin? Miss Su, ano ang tingin mo sa akin? Mr. Lu, alam mo ba ang sinasabi mo? Chairman Lu, lumabas po kayo. Mabilis mong nalaman, ha? Miss Su, kumusta? Ako lang ay nakita na kayo ng anak ko ay bagay. Napakaangkop. Kaya ako, sana maging manugang kita. So, gusto mo ba ako o ang Link CAI? Miss Su, gusto namin pareho ikaw at ang Link CAI. Kahit anong gusto mo, ibibigay namin sa iyo. Pera, shares, gagawin ng pamilya, luang lahat para masiyahan ka. Iyan ay talagang kondisyong mahirap tanggihan. Gayunpaman, sa panahon ng disenyo at pag-develop ng Link CAI, ibinigay ko na ito sa iba. Ha? Sino? Cheongdong Technology? Jixing Group? Imposible. Sa buong Huaxia, walang kumpanya ang kwalipikadong mag-develop ng Link CAI. Longsin, Longsin? Hindi ko pa narinig iyon. Ikaw, sigurado hindi mo ibig sabihin. Ang pinakamataas na antas sa buong Huaxia, ang Scientific Research Institute. tama. Hoy, kaya ito ay Longson. Ako, si Lu Zhenhua. Aminin ko. Chairman Lu, pinag-aaralan ko ang Link CAI para palakasin ang bansa at ang mamamayan. Hindi ko intensyon gawin itong kasangkapan para sa pansariling pakinabang. Naniniwala ako na ang Link CAI ay makakamit lamang ang buong potensyal nito sa mga loong sonchip at sumikat. Miss Su, napakabata mo, ngunit may tapang ka. Napakakitid ng aking isip. Chairman Lu, CEO Luwel, kung wala ng iba, aalis na ako. Hoy, Miss Su, sandali lang. CEO Lu, may iba pa ba? Miss Su, kahit walang Link CAI, gusto ko pa rin na ikaw ay maging manugang ko. Tay, ano bang sinasabi mo? Ibig kong sabihin, sa ngalan ng Lu Group, gusto kong kunin si Bibi, Su bilang pangkalahatang tagapamahala ng aming R&D Department. Salamat sa iyong alok, G, Lu. Pero sa tingin ko, wala pa akong kakayahan upang gampanan ang tungkulin ng pangkalahatang tagapamahala. Sa lahat ng mga taon na ito, pinag-aaralan ko ang Link CAI
Ginugugol ang lahat ng aking panahon at lakas. Ngunit sa huli, ibinigay ko ito sa Longshin at hindi ito nanatili sa kumpanya. Kaya binigo ko ang inyong mabubuting intensyon. Wala talaga akong dahilan upang manatili pa sa kumpanya. Hindi, Bibi, Sue. Sa tingin ko, may malaking maling pagkaunawa ka sa iyong sarili. Gusto ko na ikaw ay maglingkod bilang aming R.D. Department's pangkalahatang tagapamahala dahil karapat-dapat ka. Mayroon kang parehong tapang at teknikal na kakayahan. Walang sino man ang mas angkop kaysa sa iyo para sa posisyong pangkalahatang tagapamahala. Sobrang puri mo naman, G. Lu. BB. Sue, huwag kang masyadong magmadaling tumanggi. Ikaw ang pioneer ng Lingxi AI. Para sa Lingxi AI at maging sa buong industriya ng AI, mayroon kang natatanging pananaw. Kaya, ang pinahahalagahan namin ay ang iyong talento at potensyal. Huwag kang tumanggi. Pangalanan mo lang ang mga kondisyong gusto mo. Ang aming Lu Group, susubukan naming gawin ang lahat upang matugunan ang mga iyon. Kung ganoon, sige, handang-handa akong kunin ang posisyon ng pangkalahatang tagapamahala. Pero sa totoo lang, wala akong anumang kondisyong gusto ko. Handa akong ibahagi ang mga teknikal na pananaw mula sa aking mga taon ng pananaliksik sa Lingxi AI sa lahat at pangunahan ang kumpanya patungo sa pagbabago ng mga AI system. Kung tutuusin, sa lipunan ngayon, napakahalaga ng teknolohiyang AI. Mahusay. Kung gayon, Bibi, Sue, inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa iyo. Si Suching at si Luchen ay mga gago talaga. Malamang matagal na nilang pinaplano ito para lokohin tayo. Hindi ba ikaw ang nagtaksil sa akin? Hindi ba nagmamadali kang patunayan ang katapatan mo kay Luchen? Para patunayan ang sinseridad mo? Yukshuan, ang tanga mo. Ang ginawa ko ay para lang pagkatiwalaan niya tayo, di ba? Ikaw, ang sinabi mo, totoo ba? Hindi ka ba nagsisinungaling sa akin? Siyempre hindi. Yukshuan, ikaw ang pinakamamahal ko. Lahat ng sinabi ko kay Luchen ay nagpapanggap lang. Pero ano ang gagawin natin ngayon? Ang Lu Group ay hindi ito papabayaan. Hindi ko rin sila pakakawalan. Sinabi ko na sa'yo dati pa, hindi nila mapapanatili ang Lingxi AI. Pero tayo ngayon ay blacklist na ng buong industriya. Tapos na tayo. Paano tayo makakalaban sa gandang Suching? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Hoy, Presidente Sun. Ako ito, Menki. Menki. Ano ang kailangan mo? Ang reputasyon mo ngayon ay tila hindi masyadong maganda. Presidente Sun, sigurado akong narinig mo na tungkol sa Lingxi AI. Ano naman kung narinig ko? Sinasabi mo bang matutulungan mo akong mahanap ang Lingxi AI? Presidente Sun, tama ka. Ang source code ng Lingxi AI nasa kamay ko, na ito ngayon. Kahit na nasa iyo ang source code ng Lingxi AI, ano ngayon? Ang Lingxi AI ay isang artipisyal na anyo ng buhay. Ito ay nasa network na ngayon. At saka, si Suching lang ang makakakontrol sa Lingxi AI. Ikaw walang paraan para ma-access ang control terminal nito. Mr. Sun, kahit hindi natin maaaring gambalain ang Lingxi AI, pero maaari tayong bumuo ng bagong Lingxi AI. Gumawa lang ng ilang mga pagpapabuti at madali nating malalampasan ang Lingxi AI ni Suching. Sa oras na iyon, hindi ba madali nating malalampasan ang Lu Group? Menki, sabi ko na nga ba, talagang matalino ka. Okay, dalhin mo sa akin ang USB drive mamaya. Ang aming pamilyang Sun ay gagawa ng lahat para pahusayin ang source code ng Lingxi AI na ito. Naunawaan ko. Mr. Sun, dadalhin ko ito sa iyo ngayon na. Monkey, ikaw. Tara na, pupunta tayo sa Sun Group ngayon. Lu Zhenhua, tapos na ang magagandang araw mo. Hoy, Ji-san. Shen Menki nasaan ang USB? So ito ang iyong shota. Walang pinong panlasa. Ikaw. Tama ka, G. Sun. G, sundinala ko ang USB para sa iyo. Pero bago ito ibigay sa Sun Group, umaasa ako na maaari mong alisin ang pagbabawal sa amin. Nakikipagtawaran ka ba sa akin? Tama iyan. Kailangan nating mag-iwan ng palugid. Nilagay tayo ng pamilya Lu sa itim na listahan ng industriya. Wala tayong paraan palabas. Kailangan nating mamalimos para sa pagkain. Kayo ang nagdala niyan sa inyong sarili. Sa ngayon, ikaw walang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Sa kabaligtaran, kung maganda ang iyong pagganap, maaari kong isaalang-alang ang pagtulong sa iyo na alisin ang pagbabawal sa industriya ng pamilya Lu. Talaga?
Menki, mabilis na ibigay ang USB kay Jason. Ito ang ating pagkakataon na ipakita ang ating halaga. Oo, Ji-san. Umaasa ako na tutuparin mo ang iyong salita. Siyempre. Xiao Wang, G, Sun? Gusto mo akong makita? Kalihim Wang, dalhin ito sa Departamento ng Teknolohiya. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin nila. Kailangan nilang pagandahin ang source code sa loob. Oo, G, Sun. Siya nga pala, Ji-san. Umaasa din ako na maaari mong ilagay si Suching, ang magandang babaeng iyon, sa kanyang lugar. At pagkatapos, ay ipahayag na ako ang bumuo ng Lingxi AI. Sinabi ko na dati, wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Lahat ay nakadepende sa iyong pagganap. Naiintindihan mo? Kung tutuusin, sa ngayon, ang pamilya Sun lang ang makakapagligtas sa inyo. Oo, Ji-san. Jason. Ngayon, bigyan natin ng mainit na pagtanggap ang tagapamahala ng R.D. Miss Suching. Miss Su ay hindi estranghero sa inyong lahat. Siya ang lumikha ng Lingxi AI, ang naglikha ng makabagong teknolohiyang ito. Hindi ako makapaniwala na si Suching ay naging tagapamahala ng R&D ng ating kumpanya. Talagang naglabas ng malaking pera ang chairman para dito. Oo, tama. Ang isang katulad ni Suching, na parehong maganda at matalino isang tunay na henyo, anong kumpanya ang hindi magnanais sa kanya? Lahat, Suching, tagapamahala Su, ay hindi gumawa ng anumang kahilingan noong tinanggap niya ang posisyon bilang tagapamahala ng R.D. Umaasa lamang siya na kayong lahat ay makasunod kay tagapamahala Su at matutunan ang mga siyentipikong teorya ng AI. Magambag tayo sa bansa sa lalong madaling panahon. Tama iyan. Inaasahan ko na ang lahat ay mag-aaral ng mabuti sa teoretikal na kaalaman. At hindi ako magdadalawang isip na ibahagi ang aking karanasan sa inyo. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahan ng isang tao ay limitado, ngunit ang kakayahan ng grupo ay walang hanggan. Kaya mali pala ang tingin namin kay tagapamahala Su. Ang galing ni tagapamahala Su. Sige, ngayon hayaan natin si Miss Su na ibahagi sa atin ang kanyang mga teknikal na pananaw sa pag-develop ng Lingxi AI. Ang aking Lingxi AI ay dinisenyo batay sa Java, isang AI system. Mr. Lu, may mali. Anong pagmamadali? Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag magmadali kahit anong mangyari? Bukod dito, si tagapamahala Su ay nasa gitna ng kanyang presentasyon. Pasensya na, Mr. Lu, pero ito ay talagang apurahan. Anong nangyayari? Huwag kang magpanik, dahan-dahan lang. Tagapamahala Su, ang Sun Group ay nagbubunyi online na gumawa sila ng AI na mas advanced kaysa sa Lingxi AI, tinatawag na Lingju AI. Ano? Nasuri mo na ba? Sa ganyang kaikling panahon, imposibleng gumawa ng AI na mas advanced kaysa sa Lingxi AI. Bukod dito, kailan nagsimulang gumawa ng AI? Ang Sun Group. Sila ba ay lihim na nagtatrabaho dito sa buong panahon? Nasuri namin. Ang pamilya Sun ay hindi kailanman nagsagawa ng anumang pananaliksik sa AI. Dahil walang oras para sa pag-develop. Ibig sabihin, Nakuha nila ang source code ng Lingxi AI at pinabuti ito. Mga magnanakaw. tama. Ngayon, kung gusto nila, maaari nilang agad na i-claim online na ang aking Lingxi AI ay kinopya ang Lingju AI, pagkatapos ay pukawin ang pampublikong presyon at monopolize ang buong merkado ng AI. Paano ito nangyari? Paano nila nakuha ang source code ng Lingxi AI? Bukod sa hawak ko, ang tunay na source code ng Lingxi AI, si Shen Mengqi ay dapat may isa pang backup ng source code. Bagaman hindi na nila makokontrol ang Lingxi AI ngayon, siguradong magagawa nila ibigay ang backup na iyon sa aming mga kakumpetensya upang gumawa ng bagong AI. Pero, Ano? Miss Su, pakiusap, huwag kang maging misteryoso. ako ang lumikha ng Lingxi AI. Paano ko ibibigay ang tunay na source code ng Lingxi AI kay Shen Mengqi? Sa isang tulad niya, ang nasa kanya ay isang bigong prototype lamang. Tagapamahala Su, bakit hindi mo sinabi kanina? Muntik mo akong mamatay sa takot. Hindi ka naman nagtanong kanina. Tagapamahala Su, ang Sun Group ay kasalukuyang nagli-livestream ng launch event ng Lingju AI. I-project ito sa malaking screen. At sabay nating panoorin ang palabas. Mga kasamahan, pamilya, ngayon ang ating Suns Group ay naglulunsad ng Lingju AI. Kailan pa naging ganito kahanga-hanga ang Suns Group? Talaga namang gumawa sila ng AI na katulad ng Lingxi AI. Wala akong ideya. Hindi ko pa ito narinig.
Ang ating Sons Group ay nasa AI research? Hindi ba tayo gumagawa ng makina? Yan ay nagpapatunay kung gaano tayo kahusay. Lihim na gumagawa ng Lingju AI. Kung magiging maayos ang lahat, tataas tayo ng husto. Miss Sue, sabihin mo sa akin, bakit nila online launch lang ang ginawa? Bakit hindi malaki na may offline event? Hindi ba halata? Itong Suns Group hindi napigilan ang sarili at nagmadaling ilabas ang Lingju AI para malampasan ang Lingxi AI at kumita. Naiintindihan ko, si Sun Shichang ay talagang walang hiya. Sayang naman, para sa mga empleyadong lihim ang kaalaman. Sa lahat ng nanonood ng online launch, ako ang presidente ng Suns Group, Sun Shichang. Ang mga nakakakilala sa atin ay alam na ang Suns Group pangunahing gumagawa ng makina. Ngunit nitong mga nakaraang taon sa pagtaas ng AI, nakilala ng Suns Group ang uso ng artificial intelligence. Kaya, habang gumagawa ng makina, lihim din kaming nagsaliksik at gumawa ng AI Life. Ilang araw lang ang nakalipas, ang pagdevelop ng ating Lingju AI ay ganap na tagumpay. Salamat sa inyong lahat sa inyong suporta. Pero nitong nakaraang mga araw, natuklasan ko na sa ilalim ng Lu Corporation, sa kumperensya ng press ng Lingxi Kumpanya, may isang babae na nagngangalang Su Ching. Nag-claim siya, gamit ang sarili niyang kakayahan, binuo niya ang Lingxi AI. Para sa akin, iyan ay talagang katawa-tawa dahil mayroon akong matibay na ebidensya na nagpapatunay na ang Lingxi AI na ito ay direktang kopya ng Sun Group naming Lingju AI. Ano, ang henyong si Suching ay talagang isang mangungopya ng Lingju AI ng grupo namin? Totoo ba iyan? Hindi ka panipaniwala iyan. Dahil ang CEO namin na si Sun ay hayagang inatake si Suching sa ganitong kaganapan, ibig sabihin ng bagay na ito ay malamang na totoo. Nakakadiri, kahapon lang, naisip ko na si Suching ay mag-aambag sa bansa. Pagpapalakas ng bansa at ng mga mamamayan nito at maging isang taong walang pag-iimbot, ngunit hindi inaasahan, upang bigyang kasiyahan ng sarili niyang pagmamataas. Siya ay naging isang payaso na nagnanakaw ng teknolohiya ng iba. Sino ang mag-aakala? Niloloko mo ba ako? Talagang inatake ka nila sa mismong press conference. Iyan ay talagang nakakagalit. Ang magnanakaw na sumisigaw ng huli ang magnanakaw. Huwag kang mag-alala. Ang pinakamahusay ay darating pa. Lahat, makinig kayo. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Lingju AI at Lingxi AI ay na ang Lingju AI ay maaring matuto ng pag-iisip ng tao nang hindi nangangailangan ng mga tagubilin at maaaring makipag-usap sa mga tao ng natural. Ang pagsasalita lamang ay hindi sapat. Sana ay makapagbigay ng demonstrasyon si CEO Sun. Oh, Sige. Naniniwala ako na lahat ay medyo mausisa tungkol sa aktual na pagganap ng aming Lingju AI. Ngayon ay idineklara ko ang buong paglunsad ng ating Lingju AI. Ang Lingju AI ay aktibo na. Kumusta sa lahat? Ako si Lingju AI. Ikinagagal ako kayong makilala. Oh my God, Ito. Lingju AI. Ano ang Lingxi AI? Ang Lingxi AI ay magnanakaw. Ninakaw nito ang aking data. Kapareho ko ito. Kaya totoo nga na peke ang Lingxi AI. Ang ating Lingju AI ang tunay. nakakadiri lang si Suching. At pinagkatiwalaan ko pa siya. Hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Ang Lingxi AI na ginawa ni Suching ay isang ganap na scam. Matalas ang mata ng publiko ngayon. Gusto ko na hilingin kina Lu Zhenhua at Su Ching na lumabas at magpaliwanag. Magpaliwanag. Mga gago, madali silang nauto ni Sun Shichang. Miss Sue, ano ang gagawin natin ngayon? Okay lang. Mag-livestream din tayo at harap-harapan silang kalabanin. Pero angkop ba iyon? Ito ang rurok ng opinyon ng publiko. Kung bigla kang lalabas. Huwag kang mag-alala, may plano ako. Tingnan. Nagbo-broadcast ng live si Suching sa kumpanya ng Lingxi. Ang paglabas ngayon ay humanap ng gulo. Pumunta tayo sa live stream at humingi ng paliwanag. Lu Zhenhua, Su Ching, tapos na ang magagandang araw mo. Hindi ko na kailangang magtaas ng daliri. Ang opinyon ng publiko lamang ang dudurugin sa iyo. Walang hiya ka. Hindi mo alam ang tama at mali. At nagbubuga ka lang ng kalokohan dito. Akala mo ba mahina kaming mga Lu? Sun Shichang, kung may lakas ka ng loob, humarap ka sa akin. Nangaapi ka ng isang dalagita? Anong klaseng lalaki ka?
Kadiri. Tama, ang mga pinang batang babae, wala iyang ipinagmamalaki. Bukod doon, alam nating lahat kung sino ang nagnakaw kanino. Ikaw ang higit na nakakaalam. Lu Zhenhua, ang iyong Lu Group talaga bang kakanlungan mo ang isang magnanakaw na tulad nito? Ganito pala ang paraan ng Lu Group. Kalokohan! Si Manager Su Ching ng aming kumpanya ay nag-ukol ng 10 taon upang paunlarin ito ng mag-isa. Upang palakasin ang ating bansa at ang mamamayan nito, binuo niya ang Lingxi AI. At ikaw? Sa pamamagitan ng isang lansihin, ninakaw mo ang pinagmulang code ng Lingxi AI. Kayo, wala ba kayong kahit katiting na hiya? Lu Zhenhua, huwag kang magsumbong ng walang katibayan. Ang iyong mga salita ay maaaring makasira sa reputasyon ng aming Sun Group. Maaari kong kasuhan ang iyong Lu Group ng paninirang puri. Sun Shichang. Suking, ano ang magagawa mo para baligtarin ang mga bagay? Siyempre, may paraan ako. Sun Shichang, sabi mo lang ikaw ay nag-aaral ng Lingju AI. Well, mayroon akong ilang teknikal na tanong tungkol sa AI itatanong sa iyo. Mga technical na tanong ay para sa tech department naming mga tauhan ng R&D. Bakit ako ang tinatanong mo, ang amo? Oh, talaga? At sinasabi mo pa rin nag-aaral ka ng Lingju AI ng ilang taon. Mukhang wala kang kinalaman, President Sun. Su Ching, ano ang sinusubukan mong sabihin? Ang Sun Group hindi papahintulutan ang mga insulto mula sa isang magnanakaw na tulad mo. Iminumungkahi kong humingi ka ng tawad sa publiko ng taos puso at aminin ang iyong mga krimen. Dapat kong sabihin, President Sun, ang iyong mukha ay mas makapal kaysa sa pader ng lungsod. Tiyak na nakilala mo na sina Shen Mengqi at Shen Yushuan, tama? Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko sila kilala. Paano kung sabihin ko? Alam ko na si Shen Mengqi ay may Lingxi AI source code. Ano ang sasabihin mo? Ano ang sinabi ni Su Ching? Posible bang si President Sun ay nakipagtulungan kay Shen Mengqi? Yung babaeng nagbebenta ng sarili niyang katawan, tiyak na ginawa niya iyon. Nakakadiri siya. Tumahimik kayong lahat. Ano ang pinagsasabi ninyo? Naniniwala lang kayo sa kanya? Mga tanga kayong lahat. Su Ching, hindi mo pa rin aaminin ninakaw mo ang mga pangunahing sikreto ng Lingju AI? Well, mukhang hindi pa rin napapansin ni President Sun kung ano ang nangyayari. Mukhang President Sun, hindi pa rin alam, no? Sabihin mo na, tigilan mo ang pag-aasta na mayabang. Lingju AI, sino ang iyong Panginoon? Haha, Su Ching. Akala ko matalino ka. Pero isa ka lang palang Sun. Narinig mo yon? Sinabi nito, Sun. Ako ang Panginoon ng Lingju AI. Pagsasamantala sa iba para sa sariling pakinabang. Lumampas sa index. Ang aking Panginoon ay si Su Ching. Anong ibig mong sabihin na bakit? Ako ang lumikha ng Lingju AI. Ako ang Panginoon ng Lingju AI, hindi si Su Ching. Ang aking Panginoon ay si Su Ching. Ang Lingju AI ng aming kumpanya. Talagang ninakaw ang code mula sa Lingxi AI. Hindi mo ba narinig? Kahit si Lingju AI, aminado. Si Su Ching ang Panginoon nito. Nakakahiya. Dapat tayong maghanda para tumakas. Sun Group, sa pagkakataong ito, talagang bumaril ka sa sarili mong paa. Ikaw talaga. Ikaw. Mga tanga. Dahil nagawa kong likhain ang Lingxi AI at iharap ito sa publiko, may sapat akong paghahanda. Natural. Ako ang Panginoon ng Lingxi AI. Ginamit mo ang source code ng Lingxi AI para likhain ang Lingju AI. Kaya hindi ba ito ay kapatid na lalaki kambal ng Lingxi AI? Siyempre, ako lang ang kinikilala nitong Panginoon. Sun Shichang, kung hindi gumagana ng maayos ang utak mo, idonasyon mo na lang. Kalokohan. Su Ching, naiinggit ka siguro sa Sun Group namin, kaya gumawa ka ng mas advanced na AI life kaysa sa Lingxi AI. Kaya pinakialaman mo ang Lingju AI. May kakayahan ka. Kaya mong gawin yon. Kaya ibig sabihin dapat akong magpasalamat kay Pangulong Sun para sa kanyang pagkilala, Sun Shichang. Dapat malaman ng isang lalaki ang kanyang lugar. Sino ba talaga ang naiinggit kanino? Alam na alam mo yan. Hindi pa banggitin. Paano eksakto ako pumasok ng palihim sa iyong Sun Corporation at nagmanipula? Kahit na umatras tayo, bakit ako sasabutahe ka? Binuo ko ang Lingxi AI para palakasin ang bansa at tulungan ang mga tao. Ikaw? Isang taong palaging naglalaro ng marumi sa likod ng mga eksena. Sun Shichang, hindi ko siya palalampasin. Huwag kang mag-alala. Itong si Sun Shichang hindi na magtatagal. Sun Shichang talaga binaril ang sarili sa paa ngayong pagkakataon. Ngunit ang Sun Corporation ay laging nag-iingat ng mababang profile. Bakit sila ngayon napaka-agresibo? Naiintindihan na hindi mo alam.
Itong si Sun Shichang ay laging aking pangunahing karibal. Sa pagkakataong ito, ang aming kumpanya ay nagdaos ng paglulunsad ng Lingxi AI. Tiyak na siya ay hindi mapakali. Sa kabutihang palad, kasama si tagapamahala Su, mayroon kaming backup na plano. Yan kung paano nahadlangan ng Sun Corporation. Dahil may kakayahan ako na bumuo ng Lingxi AI, kaya ko ring itong protektahan. Sa pagkakataong ito, ang lalaking iyon na Sun ay masyadong tanga. Hindi siya nanatiling kalmado. Ginoong Lu, kailangan ko kayong dalhin ang mga abogado ng kumpanya. Sa pagkakataong ito, ang live stream ni Sun Shichang ay malubhang nasira ang aking reputasyon at hindi ko siya palalampasin. Sige, iwanan ang natitira sa mga abogado. Ang astig ni tagapamahala Su. Siya ang aking diyosa. Mula ngayon, ako ay isang tagahanga ni tagapamahala Su. Naiintindihan mo ba? Si Tagapamahala Su ang aking diyosa. Sige, iyan ay isang maliit na interlude lamang. Ngayon, tanungin natin si Tagapamahala Su na magpatuloy sa pagpapaliwanag ng mga pananaw sa teknolohiyang Lingxi AI. Naku. Si Su Ching at si Lu Zhenhua, talagang hindi ako pakakawalan. Sira na ako. Ano gagawin ko? Pwede akong mag-abroad. Mr. Sun, may masamang nangyari. Ba't ang bilis nila? Ang abogado mula sa Lingxi AI ay nagpadala sa amin ng email na sinasabing pinaghihinalaan tayo ng pagnanakaw ng mga kumpidensyal na dokumento at nagdulot ng hindi na maaayos na pinsala sa reputasyon ni Miss Su Ching. Ngayon ang pulis ay darating anumang minuto. Lintik, talaga namang iniwan nila ako na walang labasan. Shen Mengqi, bastos ka. Nasaan ka ba? Kapag may problema, wala ka kahit saan makikita. Mr. Sun, ano silbi ng pagtawag mo sa akin? Mas mabuting iligtas mo na ngayon ang sarili mo. Paalam. Nauto ako ng hayop na iyon. Noong mga oras na iyon, gusto ko lang gumanti kay Lu Zhenhua. Hindi dapat ako nakinig sa hayop na iyon. Tigil. Opisyal. Malamang may pagkakamali. Ano? Sun Shichang, tama ba? Pinaparatangan ka ng pagnanakaw ng mga lihim ng Estado at paninira sa reputasyon ni Miss Su Ching. Sumama ka sa amin ngayon. Opisyal, wala itong kinalaman sa akin. Na-set up din ako. Sabihin mo kung ano ang gusto mo sa himpilan, tara na. Hoy, Chen Yuxuan, hindi ito ang oras para isipin iyon. Oh, syempre. Pero sa ngayon wala tayong magandang paraan para baliktarin ito. Kung may panahon tayo mag-alala, mas mabuting gumawa ng masaya. Lumayas ka! Kung hindi natin malutas ang problemang ito ng blacklist, magiging sakto lang. Matatanggap mo ba iyon? Hindi ko kaya. Bata pa ako, at nasa unahan ko ang buong buhay ko. Bakit ka umiiyak? Makakaisip tayo ng paraan. Ah, tama, Monkey. Kilala mo ba, ang mga malalaking tao, alam mo, maraming tao, ang may mata sa Lingxi AI ngayon, kung makakahanap tayo ng isang malaking tao na sumuporta sa atin, hindi na tayo matatakot kay Su Ching. Tama ka. Maraming tao ang naiinggit sa Lingxi AI. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang groundbreaking na produkto. Kailangan kong sabihin, ang babaeng si Su Ching ay talagang may kaya. Ngayon, si Lu Zhenhua ay baliw na baliw sa kanya. Kahit si Su Chen ay nasa paligid ng kanyang daliri. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagagalit ako. Lahat ng mga taong iyon sa Lu Corporation, noong nagkaproblema tayo, wala ni isa ang dumating para magtanong tungkol sa atin. Kung hindi dahil sa Lu Corporation, hindi tayo kailanman napunta sa ganito. Hoy, sandali. Lu Corporation? Tama. Kailangan lang nating makahanap ng isang tao na kahit ang Lu Corporation ay hindi kayang hawakan, edi okay na tayo. Madaling sabihin, pero saan natin sila makikita? Alam mo, Lu Corporation ay napakasikat. Sa buong China. Kahit gaano kalakas ang Lu Corporation, kumpanya pa rin ito. Hoy, Governor Peng. Ito si Shen Mengqi. May lead ako sa Lingxi AI ngayon. Nag-iisip ako kung interesado ka. Tagapamahala Su, talagang ikaw ang dapat naming pasalamatan sa pagbabahagi ng iyong karanasan sa mga tauhan. Ngayon, parehong departamento ng teknolohiya at ang departamento ng RD ay mabilis na umunlad at ang kanilang pagkaunawa at kahusayan sa Lingxi AI ay lubos na napabuti. Tungkulin ko ito. Masaya akong ibahagi ang alam ko tungkol sa Lingxi AI. Bukod pa rito, sa mga taong ito, nagsasaliksik ako sa Lingxi AI mag-isa. Ngayon, sa wakas, mayroon akong isang tao na makakausap at makakasama sa pagbabahagi nito. Talagang masaya ako. At tila lahat ay interesado sa Lingxi AI. Oo, kami mga empleyado ng Lingxi kumpanya
ay lahat ay maaalalahanin. Lahat ay masigasig. Ah, saka nga pala, Mr. Lu, iyong Sun Shichang, kumusta na siya ngayon? Siya ay kinasuhan ng aming kumpanya ng pagnanakaw ng mga lihim ng kumpanya. Ang kaso ay naisampa at iniimbestigahan. Sa tingin ko, sa ilang araw, mapapabilang siya sa kulungan. Nagtatrabaho sa workshop ng bilangguan. Itong si Sun Shichang ay laging maliit ang kalooban. Noong mga panahong iyon, madalas niya akong patirin at gumagawa ng maruruming laro. Pero ngayon, talagang kasiya siya ito. Alam mo, kung pinatakbo lang niya ang kumpanya ng tapat at matatag, ang kanyang kumpanya ay maaaring nagkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Pero ang kanyang pananaw ay masyadong makitid. Sa huli, wala siyang naabot na malaki. Pero ngayon, ang nasa bilangguang bagay sa kanya. Kahit papaano wala ng pagbabalak laban sa isa't isa. Siya mismo ang may kasalanan. Hindi niya kayang makita ang pamilya Lu na umunlad, nararapat sa kanya. Huwag na nating pag-usapan siya. Tungkol sa bagay na iyan, Mr. Lu, tila hindi mo pa talagang natutunan ang tungkol sa Lingxi AI, hindi ba? Well, naging abala ako nitong mga nakaraang araw at hindi pa talaga napag-aralan ng malalim. Suking. Mula ngayon, tatawagin kitang Ching Ching. Ching Ching. Ano ang tingin mo sa anak ko? Lu, mahusay siya, mahusay, at responsable. Maliban sa pagiging masyadong mapusok, lahat ay maayos. Ako? Mapusok? Noong araw na iyon sa bulwagan ng Pigi. Eksakto. Bibigyan kita ng pagkakataon, pero sa susunod mong buhay lang. Mga guwardiya, kalad ka rin siya palabas. Hoy, Lu. Bibi, Sa dami ng media ngayon, ayaw ninyong ang pamilya Lu ay malabel bilang masamang puwersa, hindi ba? Tama si Bibi, Ngayon ay ipinapahayag ko na ang kasunduan sa pagitan ko. Si Lu Chen at si Shen Mengqi ay walang bisa. Sina Shen Mengqi at Chen Yuxuan ay pinatalsik mula sa grupo Lu. Bukod dito, maglalabas ako ng itim na listahan sa buong industriya. Kung hindi dahil sa akin, Lu, malamang nasa kulungan ka pa rin sa ilalim ng investigasyon. Haha, Ching Ching. Ang aking anak, kahit medyo mapusok, hindi naman masamang tao. Matalino siya. Sa totoo lang, iniisip ko pang ipasa sa kanya ang grupo Lu. At ako ay maglalakbay na lang sa ibang bansa. Tatay, anong sinasabi mo? Hindi ako kaya na kunin ang grupo Lu. Kailangan ko pa ng higit na pagsasanay. Itong kakulangan ng kumpiyansa mo, kanino mo minana? Tatay, sa'yo galing, syempre. Noong panahong iyon, hindi ba ikaw ay Ubo. Gobernador Peng, nandito ka na. Shen Mengqi, sabi mo mayroon kang lead sa Lingxi AI. Nasaan ito? Gobernador Peng, ako'y dadaling kita para hanapin ang Lingxi AI. Alam mo kung ano ang gusto ko ay dapat nasa kamay ko. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Basta pumasok si Gobernador Peng, walang problemang hindi malulutas at walang bagay na hindi makukuha. Sumakay ka sa kotse at mag-una ka. Lingxi Group. Lu Group, isang subsidiary ng Lu Jianhua. Tama. Tigil! Shen Mengqi. Chen Yuxuan, talaga bang may tapang kang pumunta rito? Hindi mo ba alam na nasa blacklist ka? At bawal ka na sa industriya? Umalis ka sa daan. Itong security guard, sino ka ba? Paano mo nagawa kaming ganyan kausapin? Alam mo ba kung sino siya? At may tapang ka pa ring bastusin kami? Ang pagkakakilanlan niya, hindi mo kayang guluhin. Kung gusto mong mabuti, lumayo ka sa daan ko ngayon. Huwag mo na silang pakialaman. Kahit si Lu Jianhua ang dumating ngayon, hindi siya mangahas, napigilan ako. Layas. Bilisan mo, tawagan ng chairman. Kumusta, Tagapangulo? Kanina, si Chen Yushan at Shen Mengqi ay may dinalang tao at sumugod sa kumpanya. Hindi namin sila napigilan. Sige, nakuha ko. Tatay, anong nangyayari? Si Shen Mengqi at Chen Yuxuan ay may kasamang katulong. Gusto kong makita kung sino ang tanga na manggugulo sa pamilya Lu. Lu Jianhua, sinasabi mo bang bulag ako? Gobernador Peng. Gobernador. Director Lu Chen, nagkita ulit tayo. At ikaw, Su Ching, sinabi ko na dati, hindi ko ito papakawalan. Kayong dalawa talagang naglakas loob kayong bumalik? O ang aking pamilyang Lu ay masyadong naging mabait, di ba? President Lu, ang iyong Lu Corporation dati. Pinalayas. Nawalan ng dalawa ang Lu Corporation, mahahalagang tauhan. Ang iyong Lu Corporation
May lakas pa ng loob na magyabang? Bago Lu Corporation mawalan ng dalawang mahalagang tao, maaaring may pagkakaiba. Ngunit ngayon, mayroon tayong Suching, kaya ang pagkawala ng dalawang iyon ay wala lang. Gobernador Peng, ikaw na may buong puwersa, na may ganoong pagiging agresibo, pumasok sa aking Lu Corporation. Ano ba talaga ang iyong intensyon? Sigurado ka ba na ang gusto ko ay narito mismo? Tama iyan, Gobernador Peng. Ling CAI, isang malaking gantimpala na nasa Lu Corporation. Hindi ako naniniwala na tatanggihan nila. President Lu, magiging diretso ako. Ibigay ang Ling CAI para pareho tayong makapag-ipon ng mukha. Gobernador Peng, hindi ko naman masyadong dahil lang sa sinabi mo ibigay ang buong ari-arian ng pamilyang Lu. Hindi maganda iyon, di ba? O ano, kung ikaw hindi mo ibibigay ang Ling CAI, Lu Zhenhua, ngayong pagkakataon, walang makakapagligtas sa iyo. Kasama ang iyong Lu Group, lahat kayo, babagsak ng sabay. Tumahimik ka. Sino ka ba? Ikaw na walang utang na loob. Wala kang karapatang magsalita. Ang makapangyarihang pamilya Lu. Sa tingin mo masisira mo kami ng ganoon? Lu Chen, pinapayuhan kitang mag-isip ka ng tama. Alam mo ba kung sino si Gobernador Peng talaga? Si Gobernador Peng ay kayang pumitik ng kanyang mga daliri at durugin ang inyong pamilya Lu. Ha ha ha. Tama sila. Peng de siya ng gobernador ng Dragon Province. Ang gobernador ng 3 lalawigan. Higit sa lahat, siya ang pangalawang direktor na muling tinanggap ng Dragon Core Academy. Ang Dragon Core Academy ay hindi maaaring. Ang Dragon Core Academy hindi kailanman papayag na umiral ang isang abusadong walang kwentang tao. Sana harapin ninyo ang katotohanan. Ang iyong panlilinlang sa sarili ay walang mabuting maidudulot. Tama iyan. Suching, noong iniwan kita at ang iyong walang kwentang Lu Group para sumunod kay Gobernador Peng, ito ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Wala kang karapatan magsalita dito. Ikaw, Juan. Ikaw. Lu Zhenhua, kailangan mong maintindihan kung sino ang kinakatawan ko kapag kinakausap kita. At kailangan mo ring malaman na ang iyong Lu Group na tumatakbo sa lugar na ito ay dapat yumukod sa kung sino. Nakuha mo ba ang ibig kong sabihin? Kailangan mong maintindihan kung sino ang kinakatawan ko kapag kausap kita. At kailangan mong mapagtanto na ang iyong Lu Group na nag-ooperate sa teritoryong ito ay dapat yumuko kanino. Alam mo ang ibig kong sabihin. Yumuko? Ako, si Lu ay nagtrabaho ng masipag sa loob ng mga dekada. Ngayon, ang Lu Group, gusto mong yumuko ako? Talagang imposible. Talaga kang nagsasalita ng walang hiya. Binigyan ba kita ng labis na paggalang? Sa tingin ko, Tagapangulong Lu ay naengkanto ng babaeng si Suching. Nabaliw na siya, hindi ba? Tagapangulong Lu, mukhang nandito sila ngayon para sa akin. Suching, huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, iyan na sa akin at sa tatay ko. Kami na ang bahala. Mauna ka na. Tigilan niyo ang babaeng iyan. Siya ang developer ng Ling CAI. Oh, kaya ikaw pala ang developer ng Ling CAI. Ginoong Peng, kung may problema kayo, sa amin nyo ito ilabas. Bakit babae ang pinupuntirya ninyo? Hindi naman ako aalis. Gusto kong makita kung anong klaseng tao ang mga has na takutin ako. Ha ha ha. Binibining Su, talaga namang. Isa kang walang takot na batang guya ha? Nangangahas kang kausapin ako ng ganyan. Ang kapal ng mukha mo. Kung may kapal man ako ng mukha o wala, hindi ko alam. Pero ikaw, ginagamit mo ang pangalan ng Longshin Academy para manloko ng tao diyan. Parang fox na ginagamit ang lakas ng tigre. Hindi ka ba natatakot na kapag nalaman ng Longshin Academy, malalagot ka? Hemp, Binibining Su. Talaga namang. Prangka at walang preno at walang hiya, hindi ba? Lu Zhenhua. Sa tingin ko, ang Lu Group mo ay baka hindi na mailigtas. Ikaw. Ang gusto mo lang naman ay ang Ling CAI, di ba? Pero ang Ling CAI, hindi ko pa ito inauthorize sa Lu Group. Ano man ang problema mo, harapin mo ako. Huwag mo silang gawan ng gulo. Hindi mo pa ibinenta? Imposible yan. Ha ha ha. Binibining Su. Talaga namang matalino ka. Dahil hindi mo inauthorize ang Ling CAI sa Lu Group, simple lang. Magiging madali na ang lahat. Ha ha ha. Pangulong Lu, kumalma ka. Binatang Lu, tumabi ka. Halika. Narito ang $200 at isang liham pasasalamat. Kami ay labis na nagpapasalamat kay Binibining Su sa pag-donate ng Ling CAI sa aming mga autoridad ng Luojo. Kung hindi ako nagkakamali, iyon ay dapat na ang tumanggap ng Waksha Lifetime Achievement Award, ang walang kapantay na Master. Master Shu, tama ba? Kahit ang mga tao sa paligid niya ay lahat yaong sa isang simpleng tapak.
ay kayang gawin ng gusaling ito na manginig. Ngunit lumabas silang lahat ng buong puwersa. Para saan? Hindi mo ba nakita ang mga headline ngayon? Ang Lingxi AI ay inilabas sa Luojo. Sa tingin ko, karamihan sa kanila ay narito para sa Lingxi AI. Ano iyon? Gobernador Peng, para lang mag-espesyal na biyahe para dito. Talagang nag-abala ka. Ha. Wala namang problema. Para sa lakas ng bansa at ng mga mamamayan nito, ito ang mga dapat nating gawin. Kaya, pirmahan muna natin ang mga dokumento. Pirmahan mo na lang ng mabilis. Kusang loob na donasyon. Tama, ito ay kusang loob na donasyon. Ang ilang mga tao ay hindi karapat-dapat sa kanilang posisyon. Itong Lingxi AI, hindi mo dapat itago para sa sarili mo. Tama, Suching. Ngayon, yung dalawang bastardo mula sa pamilya Lu hindi ka talaga kayang protektahan. Suggest ko na maging matalino ka. 200 piso para sa isang liham pasasalamat at inaasahan mo akong kusang loob na ibigay ang aking pinaghirapan sa iyo. Peng Deshan, ang iyong pag-asa ay talagang hindi ka panipaniwala. Sinasabi ko iyon dahil malamang hindi mo makukuha. Ibig kong sabihin, wala ka talagang hiya. Suching, paano mo nagawa iyan? Kinakausap mo si Governor Peng ng ganyan? Gusto mo bang mamatay? Kaninong aso iyan? Sumasakit ang tenga ko. Suking, sa tingin ko, ikaw ay isang matalinong tao. Dapat alam mo kung ano ang tama at alam mo kung kailan bibitaw. Ang tagumpay na ito ng pananaliksik ay hindi pag-aari ng iisang tao. Ito ay pag-aari nating lahat sa Huaxia. Ngayon, hinihiling ko sa iyo na ibigay ito na isa ng malaking pabor sa iyo. Governor Peng, sige, hayaan mo akong magtanong sa iyo, ang kasunduang ito ay ibinigay ba sa tinatawag mong ang tinatawag na kabutihan ng Huaxia o ibinigay sa iyo sa mismong si Peng Deshan? Ikaw. Suching, hindi mo pa ba naiintindihan? Ang pagbibigay kay Governor Peng ay katulad lamang ng pagbibigay para sa kabutihan. Naiintindihan ko. Hindi ako pipirma. Suching, ang tapang mo. Suching, huwag kang maging napakawalang utang na loob. Si Gobernador Peng mismo ang pumunta para ihatid sa iyo ang liham pasasalamat. Ano pa ba ang gusto mo? Alam mo ba kung ano ang kontratang ito? Kinakatawan nito ang iyong kinabukasan. Gusto mo bang sirain ang natitirang buhay mo gamit ang sarili mong mga kamay? Gobernador Peng, sinasabi mo ba gusto mong putulin ang aking ruta ng takas? Ngayon kunin mo. Pirmahan mo ito ng masunurin. At isulat. Usang loob na donasyon ng Lingxi AI. Ginagarantiya ko sa Luojo, magagawa mo ang kahit anong gusto mo. Titiyakin kong hindi ka mag-aalala sa pagkain at damit. Alam mo ba kung ano ang tinatapakan ko? Ano ang nasa ilalim ng aking mga paa? Ito ang iyong pagmamalaki, Gobernador. Ang iyong kamahalan. Suching, baliw ka ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Suching, ano ba talaga ang ginagawa mo? Iminumungkahi kong magising ka. Lingxi AI ay aking sariling independenteng pananaliksik at pag-unlad. Maaari ko itong ibigay sa sino mang gusto ko. Anong pakialam mo? Ha. Miss Su, may tapang ka talaga. Alam mo ba, ang Lingxi AI sa iyong mga kamay ay isang maliit na imbensyon, isang maliit na sistema. Kung ibibigay mo ito sa akin, maaari ko itong gawing sikat sa buong mundo. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kunin mo at pirmahan. Pirmahan ang mga papeles. Pwede kong hayaan ang nakaraan ay nakaraan. Suching, sa buhay, ang pinakamahalaga ay malaman kung ano ang mahalaga. Alam mo ba kung sino ang iyong kaharap ngayon? Huwag kang magpakatanga. Wala ka sa antas ko. Eksakto. Ang Gobernador Peng natin ay isang higante sa tuktok ng mundo. Sa isang pindot lang ng kanyang maliit na daliri, kaya niyang durugin kayong lahat. Hindi ko alam kung bakit ka nagmamayabang. Suching, kung hindi mo pa na-develop ang Lingxi AI, makikita mo kaya ang ganitong dakilang tao sa iyong buhay? Gobernador Peng, ang Lingxi AI na ito ay binuo ni Suching mag-isa sa pamamagitan ng 11 taon ng pagsusumikap. Siya ang lumikha nito at nailunsad na ito sa isang press conference. Alam ng lahat na si Suching ang bumuo ng Lingxi AI. Kung gagawin mo ito, mahirap makuha ang suporta ng publiko, di ba? Lu Zhenhua, iminumungkahi kong tumingin ka sa salamin at kilalanin ang iyong lugar. Sa aking paningin, ikaw ay isang ordinaryong negosyante lamang. Ngayon sa Luojo, maaaring magkaroon ng iyong Lu Corporation. Bukas ay magkakaroon ng Wang Corporation, isang Jiang Corporation. Naiintindihan mo ba? Gobernador Peng, sigurado ka ba na nasa iyo ako ngayon? Tama iyan. Matalino si Miss Su. Alam kong galit ka, ngunit wala kang magagawa.
Ang iyong katayuan ang nagtatakda ng kahihinatnan ng isang tao. Ngayon, ang iyong kahihinatnan ay ang masunuring pumirma sa kontrata at umalis. Xiao Zhang, ang mga bagay na pinahanda ko sa iyo, handa na ba lahat? Oo, handa na. Pero Profesor, si Su Ching ay isang babaeng nasa edad 20. Bibigyan mo ba siya ng Longsin Institute Lifetime Achievement Award? Hindi lang babae. Kahit sa buong Sina, ang mga taong karapat-dapat sa karangalang ito ay kakaunti lamang. Hindi iyan totoo. Pareho tayong nagsusumikap para sa AI, pero walang sino man sa atin ang nagtagumpay. Kahit bata pa si Su Ching, ang kanyang talento at mga nagawa ay higit na lampas sa atin. Ang parangal na ito ay tiyak na kanya. Bukod dito, ang Lingxi AI ay malaki ang maitutulong sa pananaliksik ng ating bansa. Isulong ito. Profesor, natuto na ako. Bilisan mo ang pagmamaneho. Kailangan nating makilala si Miss Su sa lalong madaling panahon. Ilang taon ka na ngayon, Miss Su? 28. 58 ako. Ipinagmamalaki mo ba iyon? Haha, syempre ipinagmamalaki ko. Mas matanda ako sa iyo ng 30 taon. Kumain na ako ng 30 taon pang pagkain, nakakita ng 30 taon pang buhay, at naipon ng 30 taon pang yaman at koneksyon. Sa aking kasalukuyang sitwasyon at karanasan, hindi ito maihahambing sa iyo. Xiao Su, ikaw ay isang matalinong babae. Alam mo ang ibig kong sabihin. Sa aking palagay, ang iyong 30 taon ng pagsusumikap ay hindi maihahambing sa aking ilang taon ng pagtuon. Kaya, ano ang dapat ipagmalaki? Ikaw. Su Ching, sino ka ba? Paano mo nagawang kausapin si Gobernador Peng ng ganoon? Humingi ka ng tawad. At sino ka ba? Nakikita kong napakasunurin mo, nagwawagwag ka ng buntot ng masaya. Kaya naman si Gobernador Peng ay gustong-gusto ka. Tulad ng sinabi mo, hindi ko mabuo ang Lingxi AI, ngunit kaya ko madali itong makuha. Sigurado ka ba pipirmahan ko? Ano ang nagpapakumpiyansa sa iyo? Hey. Miss Su, 28 taong gulang. Nagtapos sa Huaqing University, sa batch ng 2023. Nakatira sa Shaoxui Village, Qiu County, Luozhou. Ang mga magulang ay magsasaka, mahigit 50 taong gulang. Ang kanyang ate ay isang punong manggagamot sa ospital ng county, at isang nakababatang kapatid na lalaki, nag-aaral sa Luozhou University. Pinapayuhan ko si Miss Su na pumirma, makabubuti ito sa karera ng iyong ate, at sa edukasyon ng iyong kapatid, ay makikinabang din. Gobernador Peng? Binabantaan mo ba ako? Hindi pwede. Tinutulungan kita makita ang katotohanan. Presidente Peng, huwag mong masyadong itulak ang mga tao. Lumalampas ka na. Lumalampas? Hahaha, ako ba? Ako ba? Hindi. Paano nangyari iyon? Ang Presidente Peng natin ay laging nagsasagawa ng negosyo ng mahigpit ayon sa aklat. O, Kaya sino ang inaapi? Ang Presidente Peng natin ay nagbibigay ng karangalan kay Su Ching. Su Ching, huwag kang walang utang na loob. Narinig mo iyon? Su Ching, pirmahan mo at kunin ang bonus mo. Kunin mo ang liham pasasalamat mo. At kukuha tayo ng litrato. Bata ka pa, mahaba pa ang daan mo. Huwag mong hayaang ang iyong pagmamalaki ang sumira sa iyo. Su Ching, huwag pumirma. Hanggat nandito ang pamilyang Lu, kami ng pamilyang Lu ay laging nasa tabi mo. Binatang Ginoong Lu, ipinagtatanggol mo ang isang taong walang kinalaman? Ginagawa ang pamilyang Lu na kalaban ko? Lu Zhenhua, tama ba? Oo, kahit ano ang sabihin ng anak ko, iyon ang susundin. Si. Kung ganoon, bibigyan ko kayo ng maliit na sorpresa. Hoy, ano? Ang proyektong Qiaoyuan ay suspendido. Ang mall ng Taoduo ay sinarado. Lu, kung ikaw ay matalino, mabilis mong kunin ang iyong mahal na anak at lumabas, at magpapanggap akong walang nangyari. Ikaw? Chairman Lu, Lu, pinapahalagahan ko ang iyong kabaitan. Ngunit hindi ako naniniwala na ang taong iyon ay makakaligtas sa anumang bagay. Sa tingin ko, hindi mo naunawaan ang sinabi ko kanina. Sa Luozhou, ako ang makakaligtas sa anumang bagay. Hey, Ano ang iyong tinatawanan? tinatawanan ko ang iyong pagwasak sa sarili. Gobernador Peng, huwag makinig sa kanya. Nagpapanggap lang siya. tama, siya ang pinakamahusay magpanggap.
Ex-boyfriend ko siya. Kilalang kilala ko siya. Titingnan ko kung sino ang unang babagsak. Ano itong tungkol sa pagkawasak? So, Bibi, Sue, nahuli ako. Talaga, ang makita ay paniwalaan. Shu, bakit kailangan mo pang pumunta rito ng napakalayo? Haha, siyempre, talagang kailangan. Hoy, kayong dalawa, saan kayo biglang sumulpot? At mga matatanda pa. Hindi ba ninyo nakikita na nag-uusap kami ng mahahalagang bagay? Umalis kayo. Talagang hindi mo alam kung kailan titigil. Ano ang sinabi mo? Bibi, Sue, sino siya? Siya? Isang tapat na aso lang. Kasama lang niya ang amo niya, kumakahol dito. Ipinipilit niya na ibigay ko ang Lingxi AI. Lingxi AI? Noong una, balak kong ibigay ang Lingxi AI kay ikaw, Shu. Pero ginamit nila ang aking pamilya at mga kaibigan para takutin ako. Pinipilit nila ako ng husto. Wala akong pagpipilian, kaya kailangan kong Ano? Paano mo nagawang takutin si Bibi? Sue, tama. Oo, binanta ko siya. Dahil ikaw, Suching, ay bulag. Suching, huwag mong isipin na makakapagdala ka ng dalawang matatanda at takutin kami. Ngayon, itong Lingxi AI, ibibigay mo ito, gusto mo man o hindi. Anong lantarang pagnanakaw? Talagang nakita ko na lahat ngayon. Lumabas kayo kung ayaw ninyong mamatay. Anong sinasabi mo? Sino ang tingin mo sa sarili mo? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Naglakas loob siyang saktan ako. Anong tapang mo? Alam mo ba kung sino ako? Kung sino ka ay hindi mahalaga at wala kaming pakialam. Ang mahalaga ay kung sino kami at kung sino si Bibi. Sue. Xiaozang, suriin mo agad. Sino ang nagsasabi ng kalokohan na yan? Oh, Nagmamagaling. Uy, amo, ako to, Peng Deshan. Pagod ka na bang mabuhay? Sige, huwag kang mag-alala. Talagang aasikasuhin ko ito at hahawakan ng maayos. Suching, narinig mo ba yon? Sino ba ang walang backer? Umalis kayo dito, kasama ang grupo mo ngayon din. Tumahimik ka. Mr. Shu, naparito ka nang hindi nagpapaalam sa amin. Maaari sana akong mag-ayos ng susundo sa iyo. Tama ba? Governor Peng, ang yabang naman. Paano namin kayo magagambala? Nagbibiro ka. Nagbibiro. Hindi ko alam na naibigay mo na ang Lingxi AI. Kung alam ko lang, paano ko naman magagawa, di ba? may gusto talaga akong itanong sa iyo. Lahat ng ginawa mo talaga bang ipagmamalaki mo yan? Suching, hinahanap mo yan. Tumahimik ka. Mga bantay, kalad ka rin siya palabas at paluin ang marumi niyang bibig hanggang sa mamaga. Kamahalan, nasa panig mo ako. Mali ang tao. Si Suching dapat mong arestuhin. Umalis ka. Hindi kita kilala. Dalhin siya. Kamahalan. Kamahalan. Peng Deshan, ikaw ang kausap ko. Talaga bang ipinagmamalaki mo? Hindi. Wala akong ipinagmamalaki. Sa 30 taon na ito, namuhay akong parang aso. Parang aso. Maaari bang ang aking kapatid na babae bumalik sa trabaho ng normal? Maaari bang ang aking kapatid na lalaki pumasok sa paaralan ng walang problema? Siyempre kaya nila. Uy, ang ate mo, masipag siyang magtrabaho. At ang kuya mo ay magaling na estudyante. Magiging mas maganda ang mga bagay? Mas maganda. At ang Lu Group, maaari bang tumakbo ng maayos? Siyempre. Siyempre kaya. Hindi ko alam kung sinong subordinate ang gumulo ng ganito. Talagang hinahanap niya yan. Huwag kang mag-alala. Pagbabayarin ko siya. Kaya kaninong kinabukasan ang tinatapakan ko ngayon? Binibining Sue. Nagkamali ako. Pakiusap. Pakawalan mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Binibining Sue. Gobernador Peng, anong nangyayari dito? Sino ang mga taong ito? Shen Mengqi, sabihin ko sa iyo, nakatayo sa harap mo ngayon ay isang pambihirang pambansang iskolar, nagwagi ng Lifetime Achievement Award ng Dragon Core Institute, ang haligi ng ating bayan. Akademikong Shu Guodong. Si Shu Guodong? Hindi ba siya? Binibining Sue, kinakatawan ko ngayon ang Longsin Institute sa ngalan ng lahat ng mamamayan ng Huaxia para sa iyong walang pansariling dedikasyon. Ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat. Binibining Sue, ito ang inapply ni Manong Shu para sa iyo. Ang parangal sa panghabambuhay na nakamit sa siyentipikong pananaliksik. Karapat dapat ka talaga dito. Ito ay iginawad sa iyo ng Longsin Institute. Ang liham ng pagkakatalaga bilang honoraryong dekano. Mangyaring tanggapin ito. Salamat, Manong Shu. Salamat, Dekanuzang. Honorario Decano.
Xiaojiang, iniiwan ko sa iyo ang usapin ng Luo Zhou para sa masusing pagsisiyasat. Ang mga malignant na tumor na ito ay dapat naganap na maalis. Hindi natin dapat hayaang ang mga katulad na insidente ay mangyari muli. Oo, mga bantay. Dalhin ang 2 hamak na ito at kaladkarin sila palabas. Suching, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan? Binibining Su! Suching! Binibining Suching! Su! May sasabihin ako. Binibining Su! Makinig kayo sa akin. Binibining Su! Shu, noong una kong dinisenyo ang Lingxi AI, ang layunin ko ay makinabang ang bansa, makinabang ang mga tao. Ngunit sa aking mga kamay, ito ay makakamit lamang ang 1/10 ng kanyang potensyal. Sa tingin ko, kung ipagkakatiwala ko ito sa iyo, saka ito tunay na uunlad. Gen, X, M, Su, tinitiyak ko sa iyo, ang Lingxi AI na ito ay tiyak na magiging isang bagong bituin na nagniningning. Tapos na ang negosyo dito, aalis na kami ngayon. Gian, Su, gusto mo bang sumama sa amin pabalik? Ang Lingxi AI na ito ay marami pang issue na nangangailangan ng iyong patnubay. Siyempre, gusto ko. Sige. Pasensya na, kayong 2, sandali lang. Ito. Anak, si Suching ay nasa Longshin Institute na bilang isang honorary academician. Siya ay lumipad na sa matataas na lugar at siya ay naiwan na ang ating mundo. Oo, tayo ay naiwan na ang kanyang mundo. Tagapangulong Lu. Ano ang hinihintay mo? Suching, ikaw. Hindi ba ako ang pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya? Sa isang mahalagang talento na nasa biyahe, bakit ang malaking amo ay hindi handang sumunod at protektahan? Gusto ko